The Boss Husband. Credit to the author. 1150-58. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ang mga salita ay maaaring hindi mukhang isang malaking bagay, ngunit ang mga ito ay pumasok sa mga tainga ni Gilmore na parang mga karayom. Si Gilmore ay pawis na pawis. Mabilis siyang bumangon at pinuntahan sina Flynn at Dax. Itinaas niya ang kanyang kamay bilang pagsaludo. Oo. Naiintindihan ni Gilmore. Makatitiyak ka, magiging maayos ito. Mangyaring ihatid ang aking determinasyon sa mga lolo sa Nigel clan na hindi ko mabibigo ang Nigel clan. Walang silbi ang pagmamayabang. Wala ka man lang mahanap na bakas ni Gareth. Iniisip mo pa ba na posible ka pang mag-asawang muli at magkaanak sa ganitong edad? Kailangan mo pang sanayin ang tagapagmana na iyon kung mayroon ka. Isa kang premier at ang iyong asawa ay kamamatay lang. Ang angka ng Nigel sa sekular na mundo ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong iskandalo sa kanilang mga ulo, sabi ni Nigel. Napangiti si Gilmore at sinabing, sa totoo lang, may anak pa rin si Gilmore na isinilang sa aking mga unang taon. Maaring ituring siyang half-sister ni Gareth. Kilalang babaeng negosyante na ngayon ang anak ko at tiyak na mas talented siya kaysa kay Gareth. Hindi ako naglakas loob na kilalanin siya bilang anak ko dahil natatakot ako na baka magalit si Gareth sa aming dalawa, kung magalit din si Gareth. Si Gareth ay wala kahit saan, kaya kung ituring ang kanyang mga anak bilang aking mga apo, maaari kong hayaan siyang maging aking susunod na kahalili. Kalokohan. Paanong ang anak na isinilang sa iyong kasintahan ay hindi mapintasan ng ibang pamilya? Galit na sabi ni Dax. Ikinaway ni Gilmore ang kanyang mga kamay at sinabing, noong nakaraan, ang aking anak na babae ay hindi maipakita sa harap ng iba. Ngunit ngayon, siya ay kasal na sa pinakamatandang apo ng angka ng Gibson, si Justin. Siya ay isang tao na hindi natatakot sa anumang bagay. Siya rin ay may matibay na pakikipagkaibigan kay Duncan ng angka ng Lee, hindi pa banggitin ang suporta ng angka ng Nigel at ang kanyang pagkakakilanlan ay pansamantalang pumalit sa clan ng Tang. Ang angka ng Gibson, walang maglalakas loob na lumabas at magtanong tungkol sa bagay na iyon, kung sino man ang gagawa nito, si Justin ay papasok. Kapag ang aking anak na babae ay nagsilang ng ilang mga anak, hanggat isa sa mga bata ang may apelyido na Nigel, pagkatapos ay maaari nilang ipagpatuloy ang ating bloodline, hindi ba? Nagkatinginan sina Flynn at Dax na may malaking pagtataka. Kung ang mga bagay ay tulad ng sinabi mo, sa ganitong uri ng background, maaari tayong lumikha ng isang alyansa sa Gibson clan. Magiging kamangha-mangha kung magiging maayos ang lahat. Sinabi sa amin ng pang-apat na guro na mag-ingat kay Justin. Gayunpaman, kung siya ay maaaring maging isa sa atin, iyon ang pinakamahusay. Pagkatapos ng lahat, ang sekular na angka ng Nigel ay kailangang patuloy na palawakin ang aming maimpluwensyang kapangyarihan. Kakailanganin ko ang iyong sarili ng maraming oras at mapagkukunan. Kapalit, natural na wala kaming gagawin sa iyo, sabi ni Flynn. Ngunit kung gayon, handa ba ang iyong anak na kilalanin ka? Kung hindi sila handang tumulong sa iyo, hindi ba mawawala ang lahat ng ito? Mabilis na sinabi ni Gilmore, pakiusap, huwag kang mag-alala. Kilalang kilala ko ang sarili kong anak na babae. Siya ay katulad ng kanyang ina. Ang pagmamahal sa pamilya, ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Kailangan ko lang maglagay ng kaunting pagsisikap at kahit papaano ay sigurado akong magbabago ang isip niya. Kung gayon, mas mabuting magmadali ka at kumilos dito, kung sakali. Kumpiyansa na sinabi ni Gilmore, ngayon, may isang bagay na maaaring maglalapit sa aming relasyon sa Gibson clan. Ang Wang clan sa Shanti ay nagkakaproblema sa Gibson clan. Sa aking pag-unawa, ang mga taong iyon mula sa Wang clan ay hindi katugma ni Gavin at Justin. Gayunpaman, ang Wang clan ay may matibay na pundasyon ng organisasyon. Kahit na ang kanilang pangunahing puwersa ay bumagsak, ang kanilang mga seedlings ang magpapasya pagkatapos ng ay. Upang magbigay ng ilang tulong upang matulungan ang clan na maalis ang gulo sa Shanti sa loob ng maraming taon na may mayaman na mapagkukunan ng pananalapi.
Nagningning ang mga mata ni na Flynn at Dax matapos marinig ang kanyang sinabi. Pinapurihan siya ng mga ito, Gilmore, mas matanda kami sa iyo pero in terms of scheming, we are no match with you. Everything is still under your control kahit mukhang magulo sa labas. Mapagpakumbaba na umiling si Gilmore. Ang aking mga matatanda ay nambobola sa akin. Ako ay umaasa pa rin na pareho kayong maglagay ng ilang magagandang salita para sa akin. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang katapusan ng Nobyembre. Sa mga araw na ito, si Justin ay gumugugol ng maraming oras sa kumpanya. Bagamat hindi siya namamahala ng maraming bagay, nag-host pa rin siya ng ilang mga pagpupulong at lumahok sa ilang mga kaganapan. Nakita niya ito bilang isang maliit na pampalasa sa kanyang oras ng paglilibang. Natapos na ni Hanya ang kanyang misyon sa Shanti. Nang hindi napapansin, tahimik niyang binawian ang buhay ng patriarch ng Wang clan. Nakasaad sa resulta ng forensic report na ito ay kaso ng pagpapakamatay sa pamamagitan ng baril. Sa totoo lang, ang totoo ay nag-inject si Hanya ng psychedelic na gamot sa katawan ni Harvey. Nagdulot ito ng maling pag-unawa ng kanyang cerebral cortex na ang kanyang buong katawan ay nasa matinding sakit. Sa huli, hindi niya kinaya ang sakit at nagpakamatay. Ang gayong Geuma ay walang espesyal sa mundo sa ilalim ng lupa. Ang tanging problema ay hindi maraming tao ang makakapagbigay ng gamot ng hindi nahuhuli. Nang bumagsak si Harvey, natural na inisip ng Wang clan na ito ay may kaugnayan sa Gibson clan. Nang hindi man lang hinintay na pakilyusan ng Wang clan ang kanilang mga tropa para sa isang riot, ang Nigel clan ay natalo na sila ng husto sa usapin ng politika. Ang panganay na apo ng Wang clan ay ang Deputy Secretary ng Shanti Province. Napag-alamang nakatanggap siya ng mahigit 2 bilyong halaga ng panunuhol. Maging ang lahat ng panunuhol sa sektor ng ari-arian ay nalantad din. Kinundi na siya ng mga netizen sa internet. Kasabay nito, inihahanda na rin niya ang kanyang sarili na ipadala sa criminal court. Ito ay isang malaking pagkatalo para sa Wang clan mula sa 2 beses na pag-atake ng Gibson at Nigel clans. Matapos mawala ng angka ng Wang ang kanilang organisasyonal na core, nagsimula silang gumastos ng pera upang maalis ang iba't ibang sakuna. Naging sanhi ito ng buong clan na maging isang magulong-gulo. Mukhang mahihirapan silang maibalik ang kanilang sigla sa loob ng wala pang 10 taon. Hindi talaga interesado si Justin na malaman kung ano ang mangyayari sa Wang clan. Gayunpaman, ang saloobin ng angka ng Nigel ay naging palaisipan kina Justin at Gavin. Bagamat sa pagkakataong ito, hindi mabibilang na malaking bahagi ang tulong ng angka ng Nigel, isa pa rin itong malaking dahilan kung bakit ibinasura ng mga Wang ang kanilang ideya ng paghihiganti. Kahit sa ang anggulo ito makita, malinaw na nakatayo ang Nigel clan sa gilid ng Gibson clan sa pagkakataong ito. Medyo halata na sinusubukan nilang pasayahin sila. Tinawag ni Gilmore si Gavin ng pribado. Sinabi pa niya sa kanya na susubukan nilang makipagtulungan sa kanila sa abot ng kanilang makakaya. Dahil sa tawag na ito, maging ang may karanasang si Gavin ay nataranta. Hindi niya makita kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Pagkatapos ng nangyari sa Wang clan, ang tit for tat sa pagitan ng Gibson at Nigel clan ay nakakagulat na huminahon. Marami sa mga dating naputol na koneksyon ay muling nakonekta. Kung may tutulong sa iyo at hindi mo siya binayaran, walang ibang gagawin ng mga tao kundi ang magchismis. Kaya naman kahit na nadama ni na Gavin at Justin na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila, hindi sila gumanti. Matapos makumplito ni Hanya ang kanyang misyon, binigyan siya ni Justin ng bakasyon. Dahil hindi na siya pinayagang manatili sa Stonegate, maaari na lamang siyang bumalik sa Japan. Maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito na makilala ang kanyang mga subordinate ng Yamaha sect na matagal na niyang hindi nakikita. Sa panahong ito, hinimok ni Justin ang mga babae na magtanim gaya ng dati at naglaan ng ilang oras upang pinuhin ang ilang Zen Icon elixir. Karamihan sa kanila ay nagkaroon ng tuloy-tuloy na pagpapabuti. Iyon ay maliban kay Jinky na nagsimula pa lamang sa paglilinang. Sa tulong ng mga elixir, mabilis na narating ng kanyang True Chi ang summit, ngunit hindi malaki ang kanyang kabuoang pagbabago. Hindi maiwasan ni Justin na mabalisa nang makita niya ang ganoong sitwasyon. Sa kabila ng pagkabalisa, wala rin siyang magawa.
Natakpin ng malakas na hamog na nagyelo at hamog ang kalangitan sa isang maagang umaga ng taglamig. Madilim pa rin sa labas bagamat halos 6:00 na. Sa silid tulugan ng isang babae sa Paradise Villa, isang nakakabighaning halimuyak ang bumalot sa hangin. Sa isang malapad at malambot na kama, si Joyce ay humiga sa dibdib ni Justin na parang isang kuting. Tumambad sa silk quilt ang kanyang snowy white shoulders pero hindi siya nilalamig habang nakabukas ang heater. Mula sa paraan ng pagdiin ng mukha nito sa dibdib nito, umawang ang labi nito para makita ang maliit na puwang sa pagitan. Isang manipis, kumikinang na sinulid ng laway ang nakasabit mula sa sulok ng kanyang mga labi papunta sa dibdib ni Justin. Labis na pagod ang babae dahil sa bagyo kahapon at wala siyang pakialam sa posture nito sa pagtulog. Ang mga araw na ito ay mapayapa. Nagpatuloy pa rin si Marian sa pagtulog kasama si Leia. Hindi na kinaya ni Justin ang kalungkutan at lumabas siya sa hating gabi, pabalik-balik sa pagitan ng mga tirahan ng kababaihan. Kadalasan, gigising si Justin at uuwi para mag-almusal pagkatapos ng 1 oras. Parang walang nangyari. Inaasahan niya na may malalaman ang kanyang pamilya sa kanyang ginagawa. Ang bagay ay, walang sino man ang magkakaroon ng katapangan na magkomento tungkol dito. Gayunpaman ngayon, sa mismong sandaling ito, binuksan ni Justin ang kanyang mga mata. Umupo siya at pinagpag si Joyce na nasa dibdib niya. Hooray! Nabalisa si Joyce habang siya ay mahimbing na natutulog. Kahit nakahiga pa siya, inis na inis siya. Sabi niya sa malambing ngunit mapangasar na boses, "Honey, anong ginagawa mo? Gusto ko pang matulog." Matigas na ibinaling ni Justin ang kanyang ulo, tinitigil ng kaakit-akit na goblin na nananatili. Tuwang-tuwa siyang ngumiti, "I can feel it. Roslyn has a breakthrough." Ay dalawang pag-aari ng mga Diyos, kahit na ang pag-aandar ng puso ni Gaia ay lihim sa kanyang sarili, alam ni Justin na marami pa itong dapat malutas. Si Sheila sa kabilang banda ay natural na gumaan ang loob na nakabalik si Justin nang hindi nasaktan. Sa pag-aliw sa kanyang lolo, ang bata ay hindi gaanong naapektuhan ng pagkawala nito kung ihahambing at palaging nag-aalinlangan sa papel ng isang mapamahing bato. Bumalik sa Parkland Estate, si Park Chian ay binigyan ng simpleng doses ng sleeping pills at nakapagpahinga na. Si Sheila na napagod sa insidente ay masyadong sinamahan ni Yunjung para makapagpahinga. Samantala, bumalik na si Justin sa kanyang kwarto. Nang mapansin si Maria na gumulong sa kama na nagkukunwaring tulog, napangiti siya habang nakaupo sa gilid ng kama. Walang salitang nagsalita sa pagitan ng dalawa habang naka-cross-legs siya. Napansin ni Maria ang kawalan ng pagkilos ni Justin, na nagudyok sa kanya na lumingon sa kanya ng natural hanggat maaari, sabik na silipin ang mga kalokohan ng kanyang asawa. Ang naghihintay sa kanya ay sa halip ay nakaupo si Justin sa isang posisyong nagmumuni-muni. Ito ay agad na ikinagalit niya. "Ikaw ay kakilakilabot na tao. Hindi mo man lang naisip na ipaliwanag ang iyong kawalan." Pinilit ni Justin na idilat ang isang mata habang nakangisi. "Ayaw lang kitang gisingin. Walang paraan na hindi mo malalaman na hinihintay kita." Haha. Awkward na tumawa si Justin. Wala naman talaga, medyo nagulat ang matandang si Park. Maikling ipinaliwanag ni Justin ang kanyang karanasan, mula sa kung paano siya nalampasan ng lalaking nakasuot ng maitim na damit, at nanawala sa kanya ang Parkland heirloom. Sinadya niyang ilihim ang pagkikita nila ni Athena para hindi madagdagan ang pagkabalisa ni Marian. Kinusat ni Marian ang kanyang mga mata dahil sa hindi makapaniwala. "Mula nang makilala kita, ang lahat ng naririnig ko ay kakaiba, mga supernatural na pangyayari." Salungat sa kanyang tugon gayunpaman, si Marian ay nasanay na sa kanyang paraan ng pamumuhay. Ang kanyang maliit na labi ay pumutok para sa isang maliit na hikab habang siya ay antok na ibinalik ang sarili sa kama. "Anyway, bakit ka nagmumuni-muni, hindi ka ba napapagod pagkatapos ng lahat ng iyon?" Tumango si Justin habang nakapikit. "Pagkatapos ng duel ko sa Miss Black Robe, nag-iwan ng aftertaste ang True Yuan niya. Kaya naisip ko na magandang ideya kung susubukan kong ibalot ang ulo ko dito." Ang lalaking nakasuot ng itim na balabal ay nagtataglay ng napakaitim na True Yuan, nakahawig ng pinakamasamang uri ng True Yuan. Sa pamamagitan ng pagkasira ng refinery, sa wakas ay malalalim na ni Justin ang mga katangian nito.
Ang mga cultivations ng Black Robe ay katulad ng Ming Water cultivations, ngunit ito ay dapat na mas mataas kaysa doon. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng ganoon kalakas na kamay laban sa akin kapag ang kaldero ay hindi nilalaro. Naturally, hindi nakakagulat na nagdala ito ng kaliwanagan kay Justin. Habang sinusuri ni Justin ang mundo sa kanyang konsensya, unti-unting nawala ang natitirang bahagi ng gabi. Nang maglaon sa umagang iyon, tuluyang iminulat ni Justin ang kanyang mga mata, habang unti-unti niyang nabawi ang kanyang focus. Sa maluwag na kama kung saan siya hinihigan, sinalubong siya ni Maria na may mga bubbly na mata na tahimik na nakatingin sa kanya. 11:51. Sa loob ng halos kalahating buwan, isinara ni Roslyn ang kanyang sarili mula sa labas ng mundo at naglilinang sa sarili. Sa buong panahon ng kanyang paghihiwalay, ang tanging sinabi niya ay may naramdaman siya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya ginulo ni Justin. Sa mga araw na ito, ang babaeng iyon ay maaaring tumatambay sa likod ng mga bundok o nagmumuni-muni sa sarili niyang silid. Naisip ni Justin na mas mabuting pag-isipan niya ang mga bagay-bagay ng mag-isa. Ngunit syempre, ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Tila hindi pa ganap na nagising si Joyce. Napakurap siya ng ilang beses. Pagkatapos ay dahan-daw ang lumitaw sa mukha niya ang kasiyahan. Talaga? Paano mo nalaman, honey? Hinaplos ni Justin ang ulo ng babae. Sili na babae, paanong ang soul forming stage ay nasa parehong antas ng golden core full cycle? Isang soul forming stage cultivator ang lumitaw ng wala saan. Siyempre, maaalerto ako. Isang kakaibang pang-aapi ang nabuo kay Roslyn at malinaw na naramdaman ito ni Justin. Totoong taglay na ni Roslyn ang isang pahiwatig ng tunay na yuan mula nang ipanganak. Gayunpaman sa pagkakataong ito, ang kanyang pang-aapi ay tumaas sa isang bagong antas. Pupunta ako sa bundok, maaari kang magpatuloy sa pagtulog saglit, hinalikan ni Justin si Joyce sa kanyang pisngi nang nakangiti. Mabilis siyang nagbihis at tumalon sa balcony. Sa isang kisap mata, narating na ni Justin ang plataporma ng likod ng mga bundok. Tumayo si Roslyn sa gilid ng bangin. Nakasuot siya ng asul na sweater at skinny jeans. Ipinikit ng babae ang kanyang magagandang mata at idinilat ang kanyang mga braso. Bagamat tinatamaan siya ng malamig na hangin, hindi siya nakaramdam ng lamig. Kung ikukumpara sa kanyang karaniwang mapang-akit na hitsura, si Roslyn ngayon ay mukhang isang purong magandang babae. Maging ito sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, kanyang aura, o kahit na ang impresyon na ibinibigay niya sa pamamagitan ng kanyang panlabas na kagandahan. Ang naramdaman lang ni Justin ay mas kaakit-akit ang babaeng nasa harapan niya. Nang maramdaman ang presensya ni Justin sa kanyang likuran, lumingon si Roslyn. Nagkatitigan sila sa mata ng isa't isa. Walang sabi-sabi, pinagsaluhan nila ang masayang sandali na ito ng magkasama. Tumayo si Justin sa harap mismo ni Roslyn sa isang iglap. Bahagya siyang nagtaas ng kamay at hinaplos ang pisngi ng babae. Hindi ba parang kakapasok mo lang sa isang bagong mundo? Nakangiting ipinilig ni Roslyn ang kanyang mga labi at umiling. Hindi. Kung gayon ano ito? Ito ang parehong mundo, ngunit may kakaiba sa pakiramdam. Tumango si Justin. Ang lahat ay iba-iba, lalo na ang ating mga kakayahan sa pagdama. Kahit na ito ay magkatulad, ang daw, ay naiintindihan ay iba. Hindi ko kailanman maiintindihan ang iyong daw, at gayon din ang iba. Matapos pumasok sa soul forming stage, si Roslyn ay ipinanganak na muli sa pisikal. Kahit na ang kanyang balat ay tila marupok, sa katotohanan, ito ay talagang may suporta at proteksyon ng True Yuan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kamay ni Justin na dumaan sa kanyang mukha. Parang isang alon ng hindi mahuhulaan na True Yuan na yumanig sa tahimik na tubig. Saglit na natahimik si Roslyn sa pakiramdam na iyon. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, bagamat 2 taon na ang nakalipas mula noong una tayong magkita, ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong napakalapit sa iyo. Bagamat ang aking cultivation base ay mas mababa kaysa sa iyo, sa wakas ay naiintindihan ko na ang ilan sa iyong mga emosyon at damdamin. Lahat ng ito ay totoo at ito ang pinakatotoong aspeto ng iyong sarili. Ako ay nakaramdam ng sobrang saya. Mas mabuting huwag ka na lang mag-focus sa pagiging masaya.
Kakapasok mo pa lang sa soul forming stage pero hindi ka lang pwedeng huminto ngayon. Nagkataon na medyo may dala akong middle grade elixir. Hindi mo magagamit ang mga ito dahil hindi ka pa umabot sa soul forming stage, pero ngayon kaya mo na. Inilabas ni Justin ang dalawang maliit na bote ng porselana mula sa singsing ng mustard somero. Ang singsing na ito ay sadyang binili sa isang magandang tindahan ng porselana upang mapanatili ang gamot. Mayroong 5 dragon cloud pill at isang heaven cloud pill dito. Maaari mo munang inumin ang dragon cloud pill para mapabilis ang proseso ng condensation ng heaven and earth energy at ang pagbabago ng spiritual aura sa True Yuan. Pagkatapos nito, maaari kang uminom ng high-grade heaven cloud pill. Mapapabuti nito ang iyong cultivation sa panahon ng soul forming pill na iyon. Itinuturing itong Ziassure na isang pambihirang tableta sa pagbubuo ng kaluluwa. Hongmeng. Kung hindi dahil sa aking mahusay na kasanayan sa pagpino at sa aking magandang kapalaran sa paghahanap ng mga materyales, hindi namin ito makukuha. Tinanggap ni Roslyn ang 2 bote nang hindi nag-iisip. Noon pa man ay isang pagpapala ang tanggapin ang pagsusumikap ng kanyang lalaki. Dahil gustong-gusto niyang magtanim, hindi niya naisip na kumuha pa ng ilang elixir. Habang tinitingnan ang masayang ekspresyon ng babae, itinuro ni Justin ang kanyang sariling mga labi, hindi mo ba ako dapat babayaran pagkatapos mong kunin ang lahat ng magagandang bagay na iyon? Sobra sa pagtrato sa iyo ng mabuti. Binigyan pa kita ng top grade elixir. Pinandilatan siya ni Roslyn ng mata at marahang lumutang. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Justin at hinalikan siya. Pagkatapos pumasok sa soul forming stage, hindi na magiging mahirap na gawain ang paglipad. Siya ay natural na makakalipad sa tulong ng heaven and earth energy. Honey, totoo bang hindi na ako tatanda simula ngayon? Totoo bang mabubuhay ako ng ilang daang taon? Excited na tanong ni Roslyn. Tumango si Justin. Hinawakan niya ang kamay ng babae at nagsimulang maglakad pababa ng bundok. Tama. Mula ngayon hindi ka natatanda. Ang mabuhay ng 2 o 300 taon ay hindi na magiging problema. Gayunpaman, hindi ka dapat maging masyadong maluwag. Subukan at maabot ang huling antas ng yugto ng pagbubuo ng kaluluwa. Mula sa yugto ng pagbubuo ng kaluluwa hanggang sa yugto ng pagdaraan ng kapigatian ay nangangailangan ng akumulasyon ng paglilinang upang hindi na magiging ganoon kahalaga ang pakiramdam. Pagkatapos kong maabot ko ang tribulation passing stage, kailangan ko bang dumaan sa 3 Gibson Fire Tribulation, sa 6 Frostwater, o sa 9 Heavens Thunder Tribulation? Nag-isip sandali si Justin at umiling. Hindi rin ako masyadong sigurado, ngunit hindi ko akalain na ito ay ang 9 Heavens Thunder Tribulation. Dahil sa iyong edad at pundasyon ng mga kadahilanan, huli na para linangin ang Endless Resolve Restoration Scripture. Ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay talagang isang modified at summarized na bersyon na ginawa ko. Hindi ako sigurado kung ano antas ang una mong mararating sa street. Bago ang lahat ng paraan na ito. Talagang nag-aalala ako na ang pamamaraang ito ay mapipigilan kayong lahat na maabot ang yugto ng pagbubuo ng kaluluwa, sa pagtingin sa mga bagay-bagay ngayon, mas komportable ako. 2 sa kanila ay nag-uusap at nagpapalitan ng kanilang mga karanasan sa paglilinang. Pareho silang kalmado na parang walang gaanong nangyayari sa pagitan nila. Matapos pumasok si Roslyn sa soul forming stage, ang kanyang buong pagkatao ay naging mas nahiwalay sa sibilisasyon. Hindi siya gaanong interesado sa sinasabi ni Justin tungkol sa Red Thorn Society habang naglalakad sila pababa sa Dallas Days. Nang tingnan niya ang Red Thorn Society mula sa taas ng isang soul forming stage cultivator, ang lahat ng ito ay tila ganap na panandalian. Ito ay may parehong loika tulad ng saloobin ni Justin sa kanyang mga mersenaryo at mga assassin. Sa kabila ng pagkakaroon ng malaking bilang ng mga mersenaryo at mamamatay tao, nawala na siya ng interes sa pamamahala sa kanila. Si Roslyn ay mas tahimik kumpara kay Justin sa kanyang soul forming stage. Kaya naman naisip pa niya na baka ito ay dahil sa magkaibang pagkakaintindi sa Tao. Gayunpaman, nagpasya na si Justin na magkaroon ng kaunting kasiyahan kasama si Roslyn ngayong gabi o bukas ng gabi. Nagsimulang kumikirot ang kanyang puso nang maisip niyang hindi pa siya nakipaglaro sa babaeng soul forming stage noon.
Kung alam ni Roslyn ang iniisip ng lalaking katabi niya, ipipikit niya ang kanyang mga mata. Nakakaawa namang tao. Pagkarating niya sa bahay kasama si Roslyn, nakita niya si Hilda na nag-eehersisyo sa banig malapit sa pintuan. Iniunat niya ang kanyang mga paa. Malapit na siyang magsisenta. Bagamat nanatiling pareho ang alindog ni Hilda, makikita na ang mga hibla ng puti sa kanyang buhok. Si Justin ang nagturo sa mga nakatatanda na tulad niya at ni Rebecca ng mga pamamaraang ito ng tuna at ilang ehersisyo para manatiling fit. Kung tutuusin, medyo huli na ang mga senior na ito para makahabol sa cultivation. Kaya naman mas mabuting gumamit sila ng mga elixir upang mapabuti ang kanilang kalusugan at hitsura. Sa mga araw na ito, si Justin ay nanatili sa bahay. Madalas niyang makita sina Hilda at Rebecca na nagti habang nag-uusap sa isa't isa. Inihiwalay ni Roslyn ang sarili sa iba kaya medyo na-miss niya ito. "Oh Roslyn, sa wakas nakabalik ka na." Nakangiti si Hilda habang humakbang pasulong. Tumingin siya sa taas-baba, nag-isip sandali. Ito ay medyo kakaiba. Paano naging maganda ang babaeng ito pagkatapos ng ilang araw? Nagsimulang mamula si Roslyn, paano totoo yun Auntie Ma? Hindi man lang ako nagpa-plastic surgery. It's not about your looks. Baka ang ugali mo. Actually hindi, I can't tell what it actually is. Dahil ba sa cultivation mo? Tumango si Roslyn. May kaunting improvement. Kinawayan ni Hilda ang kanyang kamay, kalimutan mo na, wala pa akong masyadong alam sa lahat ng iyon. Halika na, nagluluto si Talia ng almusal. Ikaw din Justin. Kung kakain ka sa bahay, kailangan mong ipaglaban ang sarili mong anak para sa pagkain. Walang saysay na hayaang mayari iyon. Ngumiti si Justin ng mapait. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang kanyang imahe sa mga mata ng kanyang biyenan. Pagpasok nila sa sala, ang masarap na bango ng mga omelette na may hint ng berdeng sibuyas ay dumaloy sa buong silid. Agad na nabawi ni Justin ang kanyang gana. Tumingin si Talia sa labas ng kusina habang suot pa rin niya ang kanyang apron. Nagulat siya nang makitang magkasama sina Justin at Roslyn at sinabing, malapit na itong matapos, sandali lang. Hindi nagtagal, naglabas si Talia ng isang mesa ng masarap na almusal. Tungkol sa pagbabago ni Roslyn, malinaw na alam ni Talia na mayroon na siyang tagumpay. Tinanong ni Talia si Roslyn kung ano ang nararamdaman niya dahil sa sarili niyang pag-uusisa. Medyo nadismaya si Talia sa kanyang sarili dahil hindi siya nakatutok sa paglilinang pagkatapos niyang makita si Roslyn na nagbago sa isang ganap na bagong tao. Huminto siya sa tuktok ng yugto ng Houston Tian. Si Justin ay tumawag pabalik sa bahay upang sabihin na siya ay nag-aalmusal sa lugar ni Talia. Gayunpaman, ang aktwal na dahilan ay napansin niya ang tagumpay ni Roslyn. Pagkatapos makinig, sinabi ni Rebecca, talaga. Napakagandang bata ni Roslyn. Justin, magandang balita ito. Dapat tayong magdiwang para kay Roslyn. Naguguluhan si Justin. Magdiwang. Paano mo sinadyang ipagdiwang ito? Di ba weekend na? Dahil wala tayong masyadong gagawin, bakit hindi natin imbitahan si Joyce, Melinda, Ginsel, at lahat ng babaeng iyon para sa isang pagtitipon? Sabi ni Rebecca na may labis na pananabik. Medyo awkward pa rin si Justin sa buong bagay. Ang paraan ng paglalagay nito ni Rebecca ay parang hindi lang ito isang simpleng pagtitipon. Gayunpaman, walang dahilan si Justin para tumutol sa mungkahi at sinabing, ipaalam kay Marian, hayaan ang lahat na pumunta pagkatapos nilang gawin. Pumayag si Rebecca at nagmamadaling ibinaba ang tawag. Sinabi ni Justin kay Talia at Roslyn tungkol sa pagtitipon. Medyo nahiya si Roslyn ngunit nagsimulang tumawa sina Talia at Hilda. Munting Talia, inay, ano ang tinatawanan ninyong dalawa? Labis na nalito si Justin. Pakiramdam niya ay niloko siya ng mga ito. 11:52. Si Talia at ang kanyang ina ay tumawa ng matagal. Parang ang saya-saya nila. Bumantong hininga si Hilda at sinabing, Justin, habang nasa Korea ka, si Roslyn ay nagsasanay ng nakasara ang kanyang mga pinto. Kaya naman pareho kayong hindi nakakaalam nito. Si Rebecca ay hindi mapakali sa mga araw na ito.
Ginamit niya ngayon si Roslyn bilang dahilan upang hilingin sa mga babae na pumunta sa kanya upang makipaglaro sa kanya ng mahjong. Maglalaro ng mahjong. Oo, hindi mo ba alam? May bago kang mahjong table sa bahay mo. Noong nagpunta kayo ni Marian sa Korea, naglalaro sila ng mahjong every other day. Gumamit pa sila ng cash sa paglalaro, bawat round simula sa 1,000. 2 beses na akong nakapunta doon at parang kasino lang. Natatawang umiling si Hilda. Naalala ni Justin na may isang mesa na natatakpan ng isang piraso ng itim na tela sa gilid ng hall. Tinanggihan niya ito bilang dagdag na mesa. Paano niya inaasahan na ito ay isang mahjong table? Inisip ni Justin ang bagay na ito. Napagpasyahan niya na ang paglalaro ng mahjong ay hindi magiging isang malaking bagay. Ito ay magiging isang magandang paraan upang mapabuti ang kanyang relasyon sa lahat ng mga kababaihan. Hindi ko narinig ang tungkol dito mula sa aking ina. Bakit ang malaking sikreto? Tanong ni Justin. Inilibot ni Hilda ang kanyang mga mata sa kanyang manugang. Ang mga lalaki ay sadyang walang pag-iisip. Isang grupo ng mga batang babae ang pupunta sa iyong bahay upang maglaro ng mahjong. Higit pa rito, itinuring silang lahat ni Rebecca na parang mga manugang. Isipin mo, ano ang iisipin ni Marian? Kahit na ano, si Marian ang babae ng bahay. Mas mabuti kung ang relasyon sa pagitan ng mga in-laws ay nanatiling maayos. Tumango si Justin. Dahil si Marian ay palaging nag-aatubili tungkol sa kanyang biyena na maging masyadong malapit sa iba pang mga babae, maaari talaga itong humantong sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa. Gayunpaman, hindi ito maiiwasan at hindi niya ito mapipigilan magpakailanman. Nang malapit nang matapos ang almusal, nakatanggap si Justin ng isa pang tawag. Ito ay isang tawag mula kay Teddy. Hoy, Teddy, bakit mo ako tinatawagan kapag weekend? Tanong ni Justin. Tumawa si Teddy sa pamamagitan ng telepono. Director Gibson, alam kong makakalimutan mo dahil busy kang tao. Naalala mo ba na ilang araw na nakalipas, nabanggit natin na pupunta tayo sa KTV para ipagdiwang ang pagtatapos ng shooting ng Sword Fairy, na drama? Biglang naalala ni Justin ang tungkol dito, aling KTV. Talagang alam mo ang The Melody at Show and Road, di ba? Bagamat ito ay isang lugar para sa pagmamayabang ng mga kababaihan, ang seguridad doon ay itinuturing na mabuti. Tutal, dadalo rin si MS Lucille kaya hindi natin maaaring hayaang makalapit sa atin ang mga paparazzi. Narinig na ni Justin ang tungkol sa nightclub na iyon dati. Ito ay matatagpuan sa pangunahing lugar sa sentro ng lungsod ng Stonegate. Wala naman siyang laban sa plano kaya sinunod na lang niya ang mga ayos nila. Ang pangunahing pinagtutuunan niya ngayon ay kung paano magbigay ng ilang paghihikayat kay Lucille. Kung tutuusin, matagal nang nagsusumikap ang dalaga sa kanyang pag-arte. Talagang kailangan na batiin siya. Pagkatapos ng almusal, umuwi si Justin at nadatnan si Marian na nakikipaglaro sa mga building blocks kasama si Leah. Sinabi niya sa kanya na pupunta siya sa Melody KTV ngayong gabi para sa pagdiriwang ni Lucille. Tinanong niya ito kung gusto nitong sumama sa kanya. Tila alam ni Marian na natapos na ang pamamaril at umiling. Maaari kang magpatuloy. 2 araw na lang ang public media conference at opisyal na nilang iaanunsyo ang pagtatapos ng drama pagkatapos. I'll attend that ceremony instead so count me out for today. I don't like KTVs anyway. Baka malungkot si Lucille kung hindi ka pupunta. Pagbigyan mo ako, sabi ni Marian nang hindi tumitingin. Tinawagan ko si Lucille kanina para batiin siya. Naisip mo ba talaga na kailangan kong hintayin ang tawag mo? Alam ni Justin na hinihiling niya masnob siya nang tanungin niya ito sa unang pagkakataon. Nagkibit balikat siya at saka tumingkayad para makipaglaro ng building blocks kay Leah. Tiyak na mas mahusay si Justin kaysa kay Marian sa paglalaro ng mga building blocks. Napatawa at pinalakpak niya si Leah habang gumagawa siya ng eroplano at tangke kasama niya. Nakaramdam si Marian ng bahagyang init sa kanyang puso nang makita niya silang naglalaro ng magkasama. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak at mahinang nagtanong, "Honey, will you?"
Let Leia cultivate in the future. Natawa si Justin at natural na sinabi, obviously. Paano magiging mas maikli ang buhay ng anak natin kaysa sa sarili niyang mga magulang? At saka, mataas ang qualifications ni Leia at mas marami siyang advantage kumpara sa akin noong bata pa ako. Napagpasyahan kong turuan siya ng Endless Resolve Restoration Scripture. Siya ang una naming anak kaya hindi ako magiging kuripot sa kanya. Talagang. Sabi ni Maria na may komplikadong hitsura sa kanyang mukha. Kung ganoon, bakit hindi mo siya itinuro? Unang-una, bata pa si Leia. Hindi niya mauunawaan ang komplikado sa edad na ito. Dapat kahit papaano ay maghintay tayo hanggang matapos niya ang kanyang kindergarten. Pangalawa, ayokong umasa siya sa mga elixir para sa paglaki. Ibang-iba ang kasulatang ito sa mga pamamaraang ginawa ko. Nangangailangan ito ng matibay at matibay na pundasyon kung hindi, baka mapahamak siya doon. Pangatlo, hindi ako siguradong makakaharap ang mga tao doon. Sinusubukang kunin ang banal na kasulatan, kung ipapasa ko ito kay Leia, baka dumiretso sila sa kanya para kunin ito. Tumango si Marian at bahagyang bumantong hininga. Umaasa lang ako na magkaroon ng malusog na pangangatawan si Leia at maprotektahan niya ang sarili niya. Gayunpaman, natatakot ako na matulad siya sa iyo at kung saan-saan na lang siya lumaban pagkatapos niyang magtanim. Kahit na lagi siyang nananalo, mag-aalala pa rin ako sa kanya. Nakikita ni Justin ang pag-aalala ng babae ngunit wala rin siyang magagawa. Ang pinakamaraming magagawa niya ay subukan ang kanyang makakaya na protektahan ang kanyang pamilya at mga anak hanggat maaari at upang mabawasan ang kanilang pakikipag-ugnay sa mga salungatan. Bagamat tila kalmado sa ngayon, si Hongmeng at ang Hidden Clan, maging si Athena, ay lahat ay naghihintay ng pagkakataong kumilos. Sino sa lupa ang nakakaalam kung ano ang kanilang pinaplano? Wala sa kanila ang normal na tao kaya hindi sila kikilos kung wala silang buong tiwala sa kanilang plano. Bukod dito, marami silang oras, kaya maaari rin nilang dahan-dahan. Iniwan ni Marian si Justin para makipaglaro kay Leia at pumunta siya sa kusina para tumulong. Ang mga babae ay darating sa hapon. Bagamat medyo naiinggit si Marian kay Roslyn na pumasok sa soul-forming stage, hindi niya tinutulan ideya na magkaroon ng ganoong pagtitipon. Sa tanghali, magkasamang dumating sa bahay sina Roslyn at Talia. Sumunod ay sina Joyce, Jincel, Melinda, at Jinky. Si Teresa ay mas matanda at may isang anak na babae na nag-aaral upang alagaan. Wala silang masyadong interaksyon kaya hindi siya inimbitahan ni Rebecca. Para naman kay Karina, tinatanggihan niya ang mga imbitasyon dahil sa kanyang trabaho. Nainis si Rebecca sa babaeng pulis na ito kaya hindi na rin siya nag-abalang tawagan siya. Biglang naging maganda at makulay ang buong bahay. Nakita ni Leia ang kanyang mga auntie na papasok sa bahay at masayang tumakbo para yakapin at halikan sila. Hindi rin binaygo ng mga babae ang batang babae. Nagdala sila ng iba't ibang pagkain at laruan para kay Leia at medyo nasiyahan ang chubby little girl dito. Ang pangunahing spotlight ngayon ay halatang si Roslyn na kakapasok lang sa soul-forming stage. Napansin ng mga babae ang pagtaas ng kanyang karisma at lahat sila ay naiinggit sa kanya. Nang hindi na hinintay na tanungin ng mga babae si Roslyn tungkol sa kanyang cultivation, si Rebecca ay pumalakpak sa pananibik at sinabing, huwag na natin siyang tanungin tungkol dito ngayon. Sino sa inyo ang makikipaglaro sa akin ng ilang round ng mahjong? Nangangati na ang aking mga kamay pagkatapos ng ilang araw na hindi naglalaro. Maglaro tayo at mag-usap. Agad na nagpakita ng mapait na mukha si Joyce matapos marinig iyon. Ina, naglalaro na naman ba tayo? Wala akong dalang pera ngayon. Silly girl, na nagsabi na dapat tayong gumamit ng pera. Ito ay para lamang sa kasiyahan, sagot ni Rebecca. Si Marian ay may dalang isang plato ng mga prutas mula sa kusina. Sandali siyang natarante matapos marinig ang tungkol kay mahjong. Inay, mayroon kaming mahjong sa bahay. Naglakad si Rebecca sa gilid na bulwagan, bahagyang nahihiya habang hinuhubad ang itim na tela sa mesa ng mahjong.
Bumili ako ng mahjong table noong nagpunta kayo ni Justin sa ibang bansa. Hiniling ko sa mga babae na pumunta para ayusin ang pagkabagot ko. Marian, hindi ka tot-utol di ba? Malinaw ang isip ni Marian. Malinaw niyang masasabi na hindi literal na ibig sabihin ni Rebecca na hilingin sa mga babae ang pagkain ngayon at nakaramdam siya ng kaunting sama ng loob. Dahil sa paraan ng kanyang pag-aaral mula pagkabata, naisip ni Marian na ang paglalaro ng mahjong ay hindi magandang bagay. Ito ay isang pag-aaksaya ng oras at hindi banggitin na ito ay may kinalaman sa pagsusugal. Sa kabila ng kanyang mga paraan ng pag-iisip, gusto ng kanyang biyena na maglaro kaya hindi nararapat na pilitin niya ang kanyang biyena na tumigil. Oo, sige. Basta masaya si inay, pilit na ngumiti si Marian. Mabilis na tumango si Rebecca at pinapasok ang mga babae. May isang mahjong table lang. Pagkatapos ng isang round ng pagtulak, nagpasya silang hayaan ang spotlight ngayong araw na sina Roslyn, Angsen na pinakamagaling sa pagpuri kay Rebecca at Jinky na kamakailan ay sumali sa sister group para subukan ito. Gayunpaman, si Jinky ay hindi pa nakakalaro ng mahjong noon at labis niyang nagustuhan si Leia kaya gusto niyang makipaglaro sa bata. Matalino si Talia at kinausap si Marian na walang ekspresyon. Marian, bakit hindi ka sumama sa amin? Ako. Natigilan si Marian, sumimangot siya at sinabing, hindi ako marunong maglaro. Maaari kitang turuan, napakadali. Napakatalino mo, matututuhan mo ito sa isang iglap. Kung matututunan mo ito, maaari mong paglaruan ang nanay natin mamaya para hindi siya mainip, panghihikayat ni Talia sa kanya. Tiningnan ni Marian ang may kulay na mga tile ng mahjong. Naisip niya na medyo nakakahiya kung lahat ng babae ay marunong maglaro maliban sa kanya. She then nodded at pumayag na sumali sa laro. 11:53. Nang makita si Marian at ang iba pang mga babae na naglalaro ng mahjong, naisip ni Justin na ang lahat ay medyo kakaiba. Sa kabuuan, mas maganda pa rin ito kaysa sa awkward na atmosphere sa pagitan ng mga babae kanina. Hindi nakipaglaro sina Jincel at Melinda sa mga babae. Sa halip, nakipag-chat sila kay Yuna. Pinapahalagahan ni Yuna ang kanyang anak na parang walang kwenta. Bagamat magkasama silang namuhay, magkakaroon pa rin sila ng walang katapusang mga paksang pag-uusapan kapag nagkita silang muli. Napansin ni Justin na oras na para dumalo siya sa kaganapan ngayong gabi pagkatapos na saglit na tingnan ang magkatugmang tanawin sa pagitan ng mga kabataan at matatandang babae. Pagkatapos magpaalam kina Yuna at Rebecca, nagmaneho si Justin patungo sa Melody KTV sa sentro ng lungsod. Bagamat tinawag itong KTV, may hahambing ito sa isang engranding nightclub. Ang apat na nakaitim na bodyguard na nagbabantay sa pasukan ay nagpahinto sa hindi mabilang na mga dumadaan sa kanilang paanan. Ipinarode ni Justin ang kanyang sasakyan at pumasok sa pangunahing bulwagan. Naroon na si Teddy na naghihintay sa kanya. Director Gibson, nandito ka na sa wakas. Nasa loob na ang sarili naming staff ng departamento at lahat ng tauhan ng pelikula. Si Teddy ay mukhang napakaliwanag. Siya ay lubos na masigasig sa mga pagtitipon na ito. Kailangan ba talagang maging ganito ka-excited? Tumawa si Justin. Masayang sinabi ni Teddy, Director Gibson, maaaring hindi mo alam ito ngunit ang presyo ng isang bote ng alak ay 5 beses na mas mataas kaysa sa ibang mga lugar. Kaming mga manggagawang klase ay hindi maglalakas loob na pumunta rito para gumastos kung hindi dahil sa tulong ng kumpanya. Walang masyadong alam si Justin tungkol sa industriyang ito. Habang sinusundan niya si Teddy sa corridor, maraming customer ang nakasuot ng formal na kasuotan. Ang bawat galaw na kanilang ginawa ay nagpapakita na sila ay mula sa matataas na uri o upstart na antas sa lipunan. Sa bawat pinto, ang mga pangalan ng bawat cabin ay nakaukit lahat sa mga batong jade na may iba't ibang sinaunang estilo. Ang sahig ay nakakarpet sa malambot na balahibo ng Mediterranean. Wala ni isang ingay ang maririnig sa pagtapak ng mga tao. Bahagyang dim ang mga ilaw, ngunit sapat lang ang liwanag para magawa ng mga tao ang ilang maliliit na kilos ng hindi natatakot na mahuli.
Ang mga waitress na naglalakad pabalik-balik ay nakasuot ng damit gaya ng mga bunny girls at high-slit cheongsams. Ang iba ay mukhang mature habang ang iba naman ay mukhang kabataan. May mga banyagang babae pa. May mga babae sa iba't ibang estilo. Nakarating sila sa isang cabin na pinangalanang Loksha Guo at itinulak ang pinto. Isang malaking lugar ang makikita sa pintuan. Sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw, ang pulang sofa na nakadikit sa dingding ay kapansin-pansin. Halos 20 tao ang nagiinuman at masayang nagkukwentuhan. May hawak na mikropono ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang tuwang-tuwa siyang kumakanta ng mabilis na kanta. Naisip ni Justin na medyo pamilyar ang kanta ngunit hindi niya ito malagay ng pangalan. Nakita ng lahat si Justin na pumasok at tumayo. Kasama sa mga tumayo si Direksyon na matagal na niyang hindi nakikilala at syempre, si Lucille din. Gusto ni Lucille na maging low-key hanggat maaari kaya nagsuot siya ng simpleng itim na trench coat. Siya ay tumingin nakakapreskong at kaaya-aya na may kaunting makeup at ang kanyang natural na malasutla na buhok. Nakipagkamay si Justin sa lahat. Gayunpaman, sa totoo lang, hindi siya pamilyar sa mga empleyado ng kumpanya. Ngumiti lang siya at ipagpatuloy ang kanyang kilos. Nakipag-chat siya kay Director Sean saglit at nakipag-toast ng alak kasama ang crew. Nang sa wakas ay maupo siya sa tabi ni Lucille, tiningnan ni Justin ang babae mula sa itaas hanggang sa ibaba at nagmamalasakit na nagtanong, nagsumikap ka, nakaranas ka ba ng anumang mga problema habang nagtatrabaho? Marahang tumango si Lucille. Lahat ay nagtrato sa akin ng mabuti ngunit ang paggawa ng pelikula ay talagang mahirap. Sa palagay ko ay dapat manatili na lang ako sa pagkanta sa hinaharap. Haha, depende ito sa benta ng tiket ng pelikula. Kung maganda ang benta, kunin mo na lang bilang pagtulong sa kapatid mo at mag-film pa ng ilan, pang-aasar ni Justin sa kanya. Bahagyang bumantong hininga si Lucille. Hindi naman ako kailangan ng kapatid ko para tulungan siyang kumita. Kaya niyang kumita sa kahit anong industriya. Kung ayaw ko nang mag-film, siguradong papayag siya. Tingnan mo ang katangahan mo. Ngumiti si Justin. Pagkatapos ng gawaing ito, oras na para magpahinga. Halos 1 taon ka nang naging abala. Umiling si Lucille. Hindi ko kaya. Halos Zanaikan New Year na. Ilang beses na akong nakipag-ugnayan sa Spring Festival Gala Crew. Hiniling nila ang presensya ko at sumang-ayon ang team ko. Gusto ko rin itong subukan. Plano mong pumunta sa Spring Festival Gala? Nakita ni Justin ang maraming balita tungkol sa gala at sumimangot. Gayunpaman, hindi ito isang magandang trabaho. Sinasabi na ang mga programa ay mababago ng pangkat ng censorship. Bakit mag-abala? Ano kaya ang maaaring baguhin nila sa aking pagkanta? Sabi ni Lucille, gusto kong mag-perform sa mas malaking stage. At saka, gusto kong patunayan ang sarili ko sa lola ko. Sa pagtingin sa kumpiyansa na hitsura ni Lucille, napagtanto ni Justin na ang babae ay naging tunay na superstar sa kanyang sariling paraan. Wala na siya sa anino ng sinuman. Sa isang Lucille na tulad nito, nagiging mas mahirap itago ang kanyang nakasisilaw na kaluwalhatian. Nang matapos ang isa pang lalaki sa lalamunan na sumigaw ng isang kanta, nagpalakpakan ang lahat at hiniling si Lucille na umakyat para kumanta ng isang kanta. Hindi naglagay ng saloobin si Lucille at hinayaan niya ang lahat na pumili ng kanta para sa kanya. Sa huli, pumili sila ng isang mabilis na kanta. Kinanta niya ito sa kanyang ethereal at graceful voice. Ito ay may ganap na kakaibang estilo sa orihinal na kanta. Isang lasing na director na si Sean ang pumalakpak at nagsabi, narinig ko na ang mga tao na nagsabi na ang isang tunay na mga awit ay makakagawa ng isang kanta na may sariling bakas, kahit na anong kanta ang kanilang kantahin. Ang galing ni Miss Lucille sa pagkanta at paggamit ng emosyon ay eksaktong katulad ng isang tunay na mga awit. Habang patuloy na nagsi-cheer ang crew at ang kumpanya, biglang tinulak ng kung sino ang pinto ng cabin. Isang matipunong maigsi ang buhok na lalaki na nakasuot ng masikip na short white-sleeved shirt ang pumasok. Siya ay may parisukat na parang mukha at gintong mga tanikala. Sa likod niya ay may ilang mga magaspang na lalaki.
Sinubukan siyang kumbansihin ng isang waiter tungkol sa isang bagay ngunit itinulak siya ng mga ito. Ang matipunong lalaki na may gintong kadena ay tumingin sa paligid ng cabin. Nang makita niya si Lucille, agad siyang natuwa, ito talaga ang superstar, Lucille. Haha, walang kabuluhan ang biyahe ngayon. Mabilis na sinabi ng isang waiter na may nakadjal na buhok, Master Lay, si Miss Lucille ang VIP natin. Mangyaring huwag silang istorbohin. Ang matipunong lalaki na may apelyidong Lay ay tinitigan siya ng masama. VIP. Paano mabibilang na VIP ang taong kumakanta para sa pera? Superstar lang siya kung sasabihin ko. Kung sasabihin kong sisiw siya, isa na siya. Tumayo si Teddy at galit na sinabi, mga waiter. Sino ang mga taong ito? Bakit basta-basta kayong nagpapapasok ng mga tao dito? Si Teddy ang nag-organisa ng kaganapan ngayon. Halatang mahihiya siya kapag may ilang lalaki na biglang pumasok para maghanap ng gulo. Ito. Ang awkward na sabi ng waiter, Sir, huwag po kayong magalit. Nakita ng mga tauhan ni Master Lay si Miss Lucille nang hindi sinasadya. Kaya naman nakahanap siya ng daan dito. Ang pangalan ko ay Howell Lay, gusto ng tatay ko na makinig sa pagkanta ni Miss Lucille. Dahil nandito kaming lahat ngayon, bakit hindi mo ako sundan sa aming cabin? Ikinaway ni Howell ang kanyang kamay. Bahagyang kumunat ang noo ni Lucille. Bilang isang public figure, hindi maginhawa para sa kanya na harapin ang ganoong problema at tumingin siya kay Justin. Hinawakan ni Justin ang kanyang buhok sa inis. Nang tatayo na sana siya, nakita niya ang dalawang batang manager mula sa kanyang kumpanya na naglalakad papunta sa harapan. Hoy, sino ka sa tingin mo? Alam mo ba kung sino ang nakaupo dito? Mag-ingat ka o tatawag tayo ng pulis. Umalis ka dito. Tumingin si Howell sa dalawang manager ni Yellow na nakasot at ngumiti ng nakakainsulto. Bahagyang itinaas niya ang kanyang baba at dalawang elite na lalaki ang sumugod mula sa kanyang likuran, itinulak ang dalawang manager sa sahig. Parehong hindi bihasa sa pakikipaglaban ang mga manggagawa. Dalawang beses silang gumulong matapos bumagsak sa lupa at sinipa. Gustong tumawag ng pulis ang maliit na puting mukha. Magingay ka at kakastrat ka. Tumawa ng walang awa si Howell. Ang waiter na nakatayo sa isang gilid ay namutla kasama ang iba sa cabin. Ang tono ni Howell ay hindi tila banta lamang. Sa wakas ay tumayo si Justin at pumunta sa harapan. Tinulungan niyang bumangon ang kanyang mga empleyado at tiningnan kung nasugatan sila ng husto. Pagkatapos, pinayagan niya silang maupo muli. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin kay Howell, napabuntong hininga si Justin, ngayon ay isang araw para sa pagdiriwang kaya sa palagay ko ay hindi nararapat na magkaroon ng pagdanak ng dugo. Wala akong pakialam kung sino ka. Ipagpalagay ko na isa kang baliw na aso na lumabas nang wala sa oras. Kaya ngayon ka lang mawala. Tawa ng tawa si Howell. I have no idea what's all this nonsense. I'm just asking for a show person to come to my cabin for a performance. Parang gusto mo munang magpakastra. Bang! Nang hindi hinintay na magbiro si Howell, kumilos si Justin. Isang simple at mariing pagulak ang ginawa niya sa dibdib ni Howell. Bagamat hindi niya ginamit ang kanyang tunay na puwersa, si Howell pa rin ang lumilipad palabas ng pinto. Tumama ang katawan ni Howell sa dingding ng koridor. Ang likod ng kanyang ulo ay bumangga dito at siya ay nahimete sa lugar. Natigilan ang lahat. Wala man lang sa kanila ang malinaw na nakakita kung paano ito ginawa ni Justin. Nagsalubong ang kilay ni Justin sa inis. Sinabi ko nang magwala ka at nagkagulo ka pa. Bobo ka ba? Napabuntong hininga ang waiter na nakatayo sa gilid at sumigaw ng umay, na masakit ang ulo. Sir, ikaw ay nasa malaking problema. Paano mo nataman si Master Lay? 11:54. Tinapik ni Justin ang balikat ng waiter, salamat sa iyong pag-aalala, ngunit sa palagay ko dapat mong kaladkarin ang taong ito palayo upang hindi niya harangan ang pinto. Galit na galit ang dalawang lalaking nasasakupan. Sinuri nila kung si Howell ay nakaranas ng anumang mga pinsalang nagbabanta sa buhay at pagkatapos ay binuhat siya.
Ikaw Brat, sino ka sa tingin mo? Huwag mong masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo dahil lang sa lakas mo. Kilala mo ba kung sino si Master Lei? Huwag kang umasang makakalabas ka dito ng ligtas ngayong gabi. Karaniwan, si Justin ay magiging walang malasakit sa gayong pagpukaw. Ngunit pagkatapos niyang makita ang mga tao na nanginginig sa takot nang tumingin siya pabalik sa cabin, alam niyang tapos na ang kaganapan. Matapos itong pag-isipang mabuti, ikinaway ni Justin ang kanyang kamay kay Lucille at sa iba pa upang ipahiwatig na walang dapat ipag-alala. Pagkatapos, lumabas siya ng cabin at isinara ang pinto sa likuran niya. Saan ang iyong cabin? Humantong ang daan. Natigilan ang dalawang lalaki habang nakatingin kay Justin. Hehe, may nakilala talaga kaming pipong brat na nag-alok ng sarili sa mismong pintuan namin. Sumama ka sa amin. Nakita ng waiter si Justin na umalis kasama ang dalawang lalaki. Mabilis siyang nagtungo upang ipaalam sa manager bago mangyari ang mas masahol pa. Sinundan ni Justin ang dalawang lalaki sa kanilang cabin. Sa sandaling binuksan nila ang pinto, isang malakas na alon ng tabako ang sumalubong sa kanya. Napakalakas ng tawanan ng mga lalaki at babae sa baradong cabin. Walang kumakanta sa cabin. Sa halip, isang grupo ng mga tao ang naglalaro ng baraha. Habang naglalaro, niyakap at dinilaan ng mga lalaki ang mga babae. Nakaupo sa pinakaloob na bahagi ang isang chubby na lalaki na may kulay abong buhok at tabako sa bibig. Nakasuot siya ng puting suit at para siyang nasa 50s. Hawak ng lalaki ang isang maliit na babae sa kanyang mga bisig. Mukha siyang 20 higit pa at nakasuot ng black-laced open-work tulle skirt. Ang kanyang mga mata ay iginuhit sa makapal na purple na eyeshadow. Siya ay tumingin lubhang malandi. Nakita ng lahat ang walang malay na si Howell na dinala sa cabin ng dalawang lalaki at napatigil ang lahat ng kanilang mga galaw. Nagtataka silang tumingin sa dalawang lalaki. Atong, anong nangyari kay Howell? Isang medyo may edad na lalaki na may makapal na kilay ang tumayo at nagtanong. Ngumiti ang isa sa mga lalaki kay Justin na nasa likuran niya, Third Master, si Master Lei ay nahulog sa bitag ng brat na ito. Nontog siya sa pader at pagkatapos ay nahimatay. Ano? Hindi ba sinabi niya na hahanapin niya si Lucille para kantahan para kay kuya? Paano siya na knockout? Little brat, sino ka? Pagod ka na bang mabuhay? May tumayo at sinigawan si Justin. Inabot ni Justin ang kanyang mga kamay at ikinaway ito. Hindi siya komportable sa amoy ng tabako at pabango. Sinulyapan ni Justin ang lahat ng tao sa lugar at diretsyong sinabi, sino ang ama ng lalaking ito? Ikaw bastard! How dare you face to face with my elder brother? Ililigpit kita dahil may puka na kalaban kay Howell. Galit na sabi ng Third Master. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumugod patungo kay Justin. Susuntukin niya si Justin sa ulo. Nang hindi tumitingin, iniunat ni Justin ang isang kamay at hinawakan ang kamao ng lalaki. Pagkatapos, inihagis niya ang Third Master sa lupa. How dare you hit the Third Master? Ang iilan pang mga lalaki na naruroon ay hindi tanga. Napansin nila na ang mga kakayahan ni Justin ay mas mataas kaysa sa kanilang sarili at hindi sila nang ahas na sumugod. Bahagyang kumunat ang noo ng lalaking naka-white suit na nakaupo sa pinakaloob na sofa. Sa wakas ay bumangon siya sa kasinabing, anak, sino ka? Hindi bawal na humanap ako ng babaeng mga awit para kantahan ako ng isang kanta para gumaan ang mood. Isang beses ko lang ito sasabihin. Obediently have fun by yourselves or get lost from my sight. Kung may magdudulot ulit ng gulo sa akin, sisiguraduhin kong mahihimatay ang tao at hindi na madyay gising pa. Sinabi ni Justin ang mga salitang ito ng may pagmamataas na tingin. Ang kanyang nakamamatay na tingin ay hindi isang bagay na kayang labanan ng mga ordinaryong tao. Nagkaroon ng goosebumps ang mga babae sa kanilang sarili pagkatapos natitigan ng malamig na mga mata na iyon. Ang ilang iba pang mga lalaki ay naiimik din. Ang ikatlong guro ay lumakad patungo sa amo at bumulong, Kuya, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating tawagan ang ating mga tauhan?
Naningkit ang mga mata ng lalaking naka-white suit at napabuntong hininga. Ayos lang. Napaka-importante ng buwan na ito, hindi tayo dapat magdulot ng eksena. Sa susunod, tingnan mo muna bago magdesisyon. Matalino si Kuya, tumango ang third master. Parehong inakala nilang mahina talaga ang boses nila ngunit naririnig pa rin sila ni Justin. Though, siya lang sa cabin ang nakakarinig sa kanila. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Kung hindi dahil sa mga crew na nagdiriwang dito ngayon, hindi sana basta-basta nakatakas ang mga taong ito. Binata, bagamat hindi ko alam kung ano ang relasyon mo kay Lucille, dapat ay may dignidad tayo sa isa't isa. Kilala ko ang may-ari ng lugar na ito. Kung gagawa tayo ng eksena, hindi rin ito makakabuti para sa kanyang negosyo. Kung titingnan ang katotohanan iyon, wala na akong pakialam pa sa isyu ngayon. Tumayo ang lalaki at gumawa ng toast kay Justin. Sa panahong ito, sa wakas ay nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan ang manager ni Melody. Narinig niya ang sinabi ng lalaki at ngumiti, "Tama ka, Boss Lay. Mas mabuti na huwag mo nang pakialaman ang maliit na sigalot na ito. Paano kung pretuhin kita at ang iyong buong cabin sa libreng alak ngayong gabi?" Hindi siya pinansin ni Justin. Nang makitang naresolba na ang usapin, hanggat hindi nagdudulot ng gulo ang kabilang partido, ayaw na rin niyang makialam sa kanila. Saka siya tumalikod at naglakad palayo. Nakahinga ng maluwag ang manager at mabilis na nambobola si Boss Lay. "Boss Lay, pasensya na kung hindi ka komportable. Bakit hindi ako tumawag ng ilang check sa kolehiyo para makasama ang mga kapatid mo?" Tiningnan ni Boss Lay ang kanyang anak na walang malay at sinabing, "Ayos lang, hindi na kailangan. Ipadala ang aking anak sa ospital para magamot." Pinunasan ng manager ang kanyang malamig na pawis habang awkward na ngumiti. Mabilis niyang inutusan ang mga waiter na buhatin si Howell palabas ng cabin. Si Justin, na umalis sa cabin at pabalik na sa kanyang cabin ay lumiko sa isang sulok at natigilan. Isang lalaki at babae ang naglalakad palapit sa kanya. Ang lalaki ay nakasuot ng striped suit na may puting sando sa ilalim. Maaliwalas at marangal ang kanyang facial features habang matangkad at fit ang kanyang katawan. Walang ideya si Justin kung sino ang lalaking ito. Maluwag na itinali ni Karina ang kanyang maikling buhok na may nakaklip na kristal na hairpin sa kanyang buhok. Nakasuot siya ng itim na layered lace na damit na nagpaganda sa kanyang feminine side at hindi siya kamukha ng mabangis na pulis na karaniwan niyang ginagawa. Sa sandaling iyon, si Karina ay parang isang maliit na babaeng naka-white collar na nakahawak sa braso ng lalaki habang nakangiti. Nang lumingon si Karina at nakita si Justin na nakatayo sa tapat niya, natigilan ang babae at hindi makapagsalita. Agad na naalala ni Justin na si Karina ay naiinip na naghihintay na lumabas para sa hapunan kasama ang ibang tao noong isang araw. Matapos makita ang eksenang ito, hindi niya maihiwalay ang mga bagay sa isa't isa. Dumilim ang mukha niya at pinigilan niya ang pagpupunit sa paa ng lalaking ito. Na may matinding liwanag sa kanyang mga mata, hinisyo ni Justin, nagkataon lang. 11:55. Bulalas ni Karina. Nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Justin, napagtanto niyang hawak pa rin niya ang kamay ng lalaki at agad niya itong binitawan. Tinakpan niya ang bibig gamit ang dalawang kamay, nanginginig habang sinusubukang sabihin ang isang bagay. Sabik na sabik si Karina kaya hindi siya makapagbitaw kahit isang salita. Kumunat ang noo ng lalaki. "Karina, sino to, magkakilala ba kayo?" "Karina." Lalong lumamig ang ngiti ni Justin, "Wow, so affectionate. Officer Karina, hindi mo ba sasabihin sa akin ang tungkol sa partner mo dito?" Namutla ang magandang mukha ni Karina. Nang marinig niyang tinawag siya ni Justin bilang opisyal Karina, naramdaman na niya ang matinding galit ni Justin. Hindi naman sa ganon. "Justin, makinig ka sa akin. Ako. Nandito tayo para." Sa sandaling iyon, nakita ni Atong at ng ilang subordinate ni Boss Lay na magpapaalis kay Howell ang lalaki sa koridor at ngumiti. "Director Aislo, nandito ka. Yo, ito ba ang girlfriend na sinasabi mo sa amin? Mukha siyang hot."
Naghihintay ang boss namin sa loob, pasok ka. Tumawa si third brother. Para naman kay Justin na nasa gilid, ang third brother at ang iba pa ay nagkunwaring hindi siya nakikita. Parang mas importante sa kanya si Direk Aislo sa harapan nila. Mabilis na ngumiti si Director Aislo at binati sila. Pagkatapos ay nakipag-eye contact siya kay Karina at hinawakan ang kamay nito. Sir, may arrangement pa po ako kay Karina. Pwede po tayong magkakilala sa susunod, ngumiti si Director Aislo at tumango kay Justin. Pagkatapos ay hinailan niya si Karina. Nakatayo si Justin na blanco, na may salitang girlfriend, na umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Sino si Direk Aislo? Kamusta na kaya ang girlfriend ni Karina? Naikuyom ni Justin ang kanyang kamao ng mahigpit. Wala pang isang linggo mula noong huli niyang nakasama si Karina. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang sumulpot ang ganoong lalaki. Nang tatalikod na sana siya at linawin ang mga bagay, nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Inilabas ito ni Justin at tiningnan. Ito ay isang mensahe mula kay Karina. Mamaya ko na ipapaliwanag, huwag kang lalapit. Tiningnan ni Justin ang kanyang text at pinilit ang sarili na kumalma. Bagamat puspusan si Karina, hindi siya gagawa ng anumang bagay na palihim. Dapat pa rin siyang maniwala sa sarili niyang babae. Since she said that she would explain later, maghihintay na lang siya ng explanation niya. Kaya bumalik siya sa kanyang cabin para uminom pa. Ngunit ang isipin na si Karina ay magkahawak kamay sa ibang lalaki ay sumakit ang ulo ni Justin. Pagkatapos bumalik sa cabin, nag-aalalang tinanong siya ni Lucille tungkol sa sitwasyon. Sinabi lang ni Justin na maayos ang lahat kaya nagpatuloy ang iba na magsaya. Kinailangan ni Lucille na bumalik sa Central City para sa paghahanda ng Spring Festival Gala. Wala siyang masyadong oras kaya't mga 10:00 na sila umalis. Bago sila maghiwalay, hiniling ni Justin sa kanya na ipadala ang kanyang pagbati sa kanyang pamilya. Pagkaalis ni Lucille, umalis na rin ang crew. Puspusan pa rin ang post-production ng pelikula at umaasa silang may palabas ito sa Spring Festival. Nanatili si Justin hanggang sa wakas. Tahimik siyang naghintay sa parking lot para lumabas si Karina at ang lalaki. Sa wakas ay tumawag si Karina nang malapit na ang oras ng hating gabi. Sa telepono, medyo mahina at kinakabahan si Karina, mahinang nagtanong, Justin. Labas na ako, nasaan ka? Pupunta ako dyan. Car park, diretsyong sabi ni Justin at ibinaba ang tawag. Hindi nagtagal, lumapit si Karina na nakasuot pa rin ng itim. Tila hindi natatakot sa lamig ang babae sa kabila ng manipis na sapin ng medyas na nakatikip sa kanyang mga binti. Hindi pa siya nakita ni Justin na nakasuot ng ganoong istilong pambabae. Lalo siyang nadismaya matapos makitang ganito ang pananamit niya kapag may kasama siyang ibang lalaki. Ang mas ikinadismaya ni Justin ay sinundan siya ni Director Aislo dito. Napansin ni Karina si Justin na nakasandal sa kanyang BMW na may maputlang berdeng mukha. Pinilit niyang ngumiti para pasayahin siya at lumapit sa kanya. Pagkatapos, maingat niyang hinawakan ang kamay ni Justin. Honey, hindi ka talaga galit, tama. I'm here for work, it's not what you think. Nagsusumamong sabi ni Karina. Sinulyapan ni Justin si Director Aislo na nasa likod ng babae. Nakatitig din siya kay Justin na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Trabaho. Medyo interesado akong malaman kung anong uri ng trabaho ang nangangailangan sa iyo, isang hepe ng pulisya, upang maging kasintahan ng iba. Naku, magkaklase kami ni Jeff sa universidad. Nagpapanggap lang ako na girlfriend niya para magsinungaling kay Ziggy, nagmamadaling sabi ni Karina. Pumunta si Jeff sa harapan at ngumiti. Hello, my name is Jeff. I'm Karina's schoolmate from the police academy. I suppose you are Karina's boyfriend, Justin, that she mentioned. Sana hindi ka magkaintindihan. Kahit hinahabol ko si Karina, hindi ko pa rin siya girlfriend. Jeff. Stop talking. You. Naging balisa si Karina at namula ang mukha. Galit na tumawa si Justin. Haha, naguguluhan ako ngayon.
Ikaw ba o hindi? Trabaho ba ito o personal? Ano ba ang pinag-uusapan yung dalawa? Mabilis na sinabi ni Karina, Justin, huwag mo lang siyang pakinggan. Hindi mo pa ba ako lubos na kilala, bakit ko gagawin ang lahat ng ito sa likod mo? Talagang para sa trabaho ang araw na ito. Gusto kong kolektahin ang ebidensyang kriminal ni Ziggy. Kaya sinadya kong gamitin ang pagkakataong ito para pumunta rito. Ebidensya ng kriminal. Kumunat ang noo ni Justin. Oo, tumango si Karina, hayaan mo akong sabihin sa iyo kung ano ang nangyari. Sinimulan ni Karina na ibuod ang buong issue. Ang tinawag nilang Boss Lay sa aktwal na pangalan ng cabin ay Ziggy. Siya ay isang lokal na malupit mula sa Lucian Town, sa kanlurang bahagi ng Stonegate City. Tyrant daw siya dahil nagtrabaho siya bilang isang gangster noong mga unang taon niya ngunit nang maglaon kahit papaano ay kinuha niya ang isang quarry at naging isang iron ore boss. Nagsimula siyang gumawa ng bakal at unti-unti niyang pinalawak ang kanyang negosyo. Gayunpaman, sa mga nakalipas na taon, umasa si Ziggy sa mga mapagkukunan mula sa madilim at maliwanag na panig upang bumuo ng isang hilingan ng papel. Ang hilingan ng papel ay orihinal na hindi pinapayagang tumakbo. Ang polusyon ay magiging masyadong seryoso at ang pagtatapon ng dumi sa alkantarilla ay magiging problema din. Gayunpaman, may mga koneksyon si Ziggy sa bayan at nakarating pa nga ang mga koneksyong iyon sa mga tao sa Stonegate City. Kaya sa huli, nagawa niyang buksan ito. Ang tubo ng 10-10 milyon sa isang taon ay tiyak na hindi maiisip ng mga ordinaryong tao. Pinayagan din ito si Ziggy na pakainin ang mga opisyal sa itaas. Gayunpaman, ang mga ambisyon ni Ziggy ay hindi tumigil doon. Sumali rin siya sa partido at nagpaplanong maging punong nayon ng daw ang village ngayong taon sa pamamagitan ng pagboto ng mga kinatawan ng nayon. Matapos maging pinuno ng nayon, madaling ipagpatuloy ni Ziggy ang pagpapalawak ng kanyang hilingan ng papel. Kasabay nito, maaari niyang ilabas ang dumi sa ilog. Mababawasan nito ang gasto sa paglilinis ng mga dumi sa tubig. Noong una, ang komite ng nayon ay mahigpit na tinutulan ang gawaing ito at nagtipon ng mga tao upang magprotesta laban dito. Bagamat nakabili na si Ziggy sa mga koneksyon, hindi pa rin siya nagtagumpay. Kung maaari siyang maging punong nayon, magiging mas madali ang lahat. Alam ni Justin na maraming bayan at nayon sa paligid ng Stonegate dahil naglagay din si Maria ng ilang mababang antas ng pabrika ng yelo sa mga nakapaligid na bayan na iyon. Kung tutuusin, mas mura ang paggawa at lupa doon. Sa lahat ng katotohanan, hindi interesado si Justin sa pagsugpo sa mga kontrabida at lokal na maniniil sa mga bayang ito. Ang ganitong mga bagay ay nasa lahat ng dako sa mundo at hindi siya isang mahabaging Buddha. Kahit na dahil dito, bakit mo kasama ang lalaking ito? Ganito ang pananamit mo at tinatawag mo ang sarili mong girlfriend. Hindi komportable na tanong ni Justin. Ipinaliwanag ni Karina, si Jeff ay isang kaklase mula sa aking universidad. Siya na ngayon ang director ng opisina ng Lucian Town at siya ay mula sa nayon ng Dangwang. Ang kanyang ama ay tutol kay Ziggy bilang punong nayon. Si Ziggy ay may napakaraming mga koneksyon kaya maraming opisyal ang nasasangkot upang protektahan siya. Mahirap siyang itumba. Sa aming huling pagtitipon sa klase, alam na ni Jeffeng na nais kong hilingin sa akin ni Ziggy ang aking posisyon. Ang katibayan ng kriminal upang mag-record isang bagay at isulat ang ilan sa kanyang mga suhol para makapagsampa tayo ng kaso sa korte. Sumimangot si Justin at medyo naguguluhan pa rin. Napakaraming twists at turns sa isyong ito. Bagamat sinabi na ang mga nakapalibot na bayan at nayon ay nasa saklaw din ng rehiyon ng Stonegate, siya ay ang Westive District Police Chief lamang. Ang tanging masasabi niya lang ay masyadong malakas ang sense of justice ni Karina. 11:56 Inisip ni Karina na hindi naniniwala si Justin sa kanyang mga sinabi at naglabas ng manipis na pocket-size na recording mula sa sinturon sa kanyang baywang. Ipinakita niya ito kay Justin habang nakapout. Tingnan mo, pumunta ako dito para sa pagre-record. Nakita tayong dalawa ng mga taga-Ziggy, kaya hindi ko ito maipaliwanag sa iyo kung sakaling maghinala sila.
Si Justin ay naniniwala na sa kanya mula pa noong nakaraan at itinulak ang recorder pabalik. Okay, naniniwala ako sa iyo. Ngunit mayroon ka bang masyadong maraming oras sa iyong mga kamay? Mahalaga bang gawin ito ng mag-isa? Hindi pwedeng magpadala ka na lang ng iba. Hehe, masayang sabi ni Karina. Ang lip-sync ay masaya, ngunit ang mga taong iyon ay mula sa underworld, natatakot akong saktan nila si Jeff. Kaya kailangan ko siyang protektahan. Tumayo si Jeff at iginiit, Karina, lalaki ako, dapat ikaw ang pinoprotektahan ko. Nag-goosebump si Justin sa kanyang sarili pagkatapos pakinggan iyon. Kumunat ang noo niya at sinabing, Hoy, kahit nakaklase ka ni Karina, hindi mo siya dapat tawagin ng ganyan. Oh, at anong sinabi mo kanina? Hinahabol mo ba si Karina? Itinuring mo ba akong patay na tao, o nagdedeklara ka ng digmaan sa akin? Agad na hinailan ni Karina ang manggas ni Justin. Hoy, huwag mo siyang bastyusin ha. Sinabi ko na sa kanya na huwag niya akong tawaging ganyan, at tinanggihan ko na siya, pero hindi siya nakikinig. Nag-aatubili na sinabi ni Jeff, Mr. Gibson, dahil hindi ka pa nagpakasal kay Karina, hindi pa rin ako natatalo, at magsusumikap ako para sa aking pangarap. Pangarap. Ang seryosong mukha ni Jeff ay lubos na nagulat kay Justin. Namula si Karina na parang may alam. Sinulyapan ni Jeff ang BMW X6 sa likod ni Justin at bumantong hininga, masasabi ko na si Mr. Gibson ay isang mayaman sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa iyong sasakyan, at isa lang akong lingkod bayan ng isang bayan. Galing ako sa isang pamilyang magsasaka na walang pera, kapangyarihan, at kahit ang aking titulo ay hindi kasing taas ng Karina. Gayunpaman, crush ko siya mula noong araw na ako ay unang pumasok sa unibersidad. Hindi ko na siya makikitang muli, ngunit nakita ko. Although I am aware that I am not worthy enough of her, I also don't want to regret it throughout my life that I didn't try my best. I won't give up my pursuit for Karina just because Mr. Gibson is a rich man. If you two married each other, then I will give my blessings to both of you and walk away. Nakakataba ng puso ang mga salitang iyon. Bagamat nakasandal si Karina kay Justin, kinagat niya ang kanyang cherry lips. Nakaramdam siya ng surge of complex emotions, at medyo na-guilty din siya. Hindi kayang ikumpara ni Justin ang kanyang sarili sa gayong tao. Bagamat ginawa ni Jeff na hindi komportable si Justin dahil gusto pa rin niyang ituloy si Karina, siya ay isang matalino at matuwid na tao. Siya ay isang tao na may pagpapahalaga sa sarili at paggalang. Para sa kanyang sarili, kahit na si Justin ay may tunay na damdamin para kay Karina at tunay na mahal siya, hindi pa rin niya kayang bigyan siya ng isang desenteng kasal. Kung ikukumpara ang sarili sa ganoong lalaki, mas nakaramdam siya ng pagkasuklem. Gayunpaman, ang mga bagay tulad ng mga emosyon ay sinadya upang maging hindi patas, tulad ng mga katayuan sa mga lipunan. Alam na alam mismo ni Karina na si Jeff ay isang lalaking magmamahal sa kanya ng buong puso, ngunit hindi pa rin iyon sapat para piliin siya nito. Hindi dahil kulang siya sa kung ano ang mayroon si Justin sa mga tuntunin ng katayuan, pera, o reputasyon. Sa halip, pagkatapos na maunawaan si Justin, umibig sa kanya, at maranasan kung ano ang maibibigay nito sa kanya, hindi na niya magustuhan ang isang ordinaryong lalaki na tulad ni Jeff. Bumantong hininga si Justin at tinanong si Karina, noong araw na iyon, sinabi mong may nag-imbite sa iyo para sa hapunan at ibinaba ang tawag ko. Siya ba? Hindi sinubukang itago ni Karina at tumango. Oo, hindi ka magagalit, di ba? Ilang beses ko nang sinabi kay Jeff na hinding-hindi magbabago ang isip ko, pero matigas ang ulo niya. Si Jeff ay mabait na tao, at hindi ko siya kayang tretuhin ng may kalupitan, tama. Si Karina ay isang prangka na tao at ipinaliwanag muli ang kanyang iniisip sa harap ni Jeff. May kislap ng kalungkutan sa mga mata ni Jeff habang siya ay ngumiti ng pilit. Karina, lagi kong gusto ang pagiging prangka mo at ang katotohanang hindi ka mapagpanggap, pero pinalungkot mo ako.
Lagi akong nakikiusyoso kung anong klaseng lalaki ang magpapaibig kay Karina, at nag-alinlangan pa nga ako kung nag-e-exist pa ba si Mr. Gibson, pero parang magiging challenging para magtagumpay ako. Biglang hindi na kinasusuklaman ni Justin ang taong ito. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya at sinabing, hindi naman sa mahirap, pero imposible lang na magtagumpay. Gayunpaman, sa totoo lang, pinahahalagahan ko ang iyong katapatan. Kung tungkol sa pagpayag kay Karina na magpanggap na girlfriend mo at pagtulong sa iyo na makahanap ng ebidensya para aidmande si Ziggy, hindi ko na ito papalampasan sa susunod. Kahit na gusto kanyang tulungan, kailangan mong magkunwari na alamin ang iyong mga kamay. Kinagat ni Karina ang kanyang mga labi at ngumiti. Bakit, nagseselos ka? Nagtaas ng kilay si Justin. Oo, nagseselos ako. Masayang hinampis ni Karina ang dibdib ni Justin gamit ang kanyang ulo. Okay, huwag ka nang masyadong maasim, hindi ko na uulitin. Ang ilang oras na inabot para lang mahawakan si Ziggy kasama si Jeff ay walang kwenta dahil wala kaming masyadong nakuhang materyales. Ang matandang fox na iyon ay napaka-misteryoso at maingat sa akin, isang kakaibang babae na hindi niya narinig dati. Kaya hindi niya ibinubukan ng ganoon kadali ang kanyang bibig. Napangiti si Justin. Pinapayo ko sa iyo na mag-ingat mula ngayon. Dahil maaari niyang suhulan ang mga tao ng tahasan at damumi ang mga negosyo, dapat marami siyang contact sa Stonegate. Tiyak na hindi siya ganoon ka-simple. Bigla kang sumulpot ngayon sa ganoong pribadong kaganapan, kaya tiyak na maghay-hinala siya sa iyo. Kapag nalaman niyang taga-pulis ka pala, baka siya ay magputok ng galit, at siya ay nasa panganib na si Jeff. Kinusat ni Karina ang kanyang mga mata. Talaga? Kung ganoon, anong gagawin natin? Paano ko malalaman iyon? Nagkibit balikat si Justin. Pagkatapos ay sinabi ni Jeff, Karina, huwag kang mag-alala, gaano man ka-demanding si Ziggy, isa pa rin akong pambansang opisyal ng sibil. Ano ang magagawa niya sa akin? Ang halalan para sa punong nayon ay sa katapusan ng buwang ito. Magmadali tayo at mangalap ng ebidensya. Hindi natin siya dapat hayaang mahalal. Isang tingin ng determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Karina. Siya ay lubos na masigla. Tiningnan ni Justin ang pares ng lalaki at babae na puno ng anti-violence, at biglang naisip, kung hindi niya makuha ang puso ni Karina, maaaring magkatugma sila. Pagkatapos ng ilang sandali ay nag-chat, gabi na. Mapagbigay na tinanong ni Justin si Jeff kung kailangan niya ng masasakyan pauwi. Ngunit nagpumilit si Jeff na sumakay ng taxi pauwi at sinabing mayroon pa siyang pera. Si Justin ay magalang, at pagkatapos magpaalam kay Jeff, hinatid niya si Karina pabalik sa tirahan ng mga babae. Ang pamilya Collins ay nasa Stonegate, at mayroon lamang silang isang batang anak na babae, si Karina. Ang iba ay mga security guard mula sa hukbo at ilang katulong. Si Marking at ang kanyang asawa ay hindi madalas pumunta, kaya ang mga araw ay tahimik. Habang nasa daan, tinanong ni Justin si Karina kung tinulungan niya si Jeff na arestuhin si Ziggy. Ang kuryosidad na ito ay dahil ilang beses siyang binanggit ni Rebecca, na nagsasabing ang manugang na ito ay hindi kooperatiba at hindi nagkaroon ng oras para sa mga pagtitipon. Nahihiyang nilabas ni Karina ang kanyang dila at sinabing, Mahal, hindi mo alam, ngunit si Ziggy ay kasuklam-suklam sa kanyang tahanan. Ang mga panauhin mula sa simula ng taon ay maging pinuno ng nayon. Pagkatapos ay hiniling niya sa bawat sambahayan sa bayan, hindi na banggitin ito sa mga kaugnay na pinuno ng lungsod. Ang isang mesa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2,000 o hanggang 10,000 na espesyal na kagamitan para sa mga mamahaling bahay ng mga bisita. Puno ng wulyangye at mautay, at malalaking sigarilyo ng The Big Panda at Yellow Crane Tower, lahat ito ay totoo, at ang bodega ay nasa likod ng kanyang bahay. Nagbigay din siya ng mga regalo sa mga taga-nayon mula sa bawat sambahayan upang walang maglakas loob na hindi bumoto sa kanya. Kung may nagbanta na tanggihan ito, ipapadala niya ang kanyang mga gangster para bugbugin sila hanggang sa tanggapin nila.
Sa ganitong paraan, natanggap ng mga taga-nayon ang mga suhol at hindi sila nang ahas na isumbong siya hanggang sa nakompromiso ang lahat. Tumanggi ang ama ni Jeff at binugbog para tanggapin iyon. Hindi na niya iyon nalaman. Si Jeff ay nakauwi. Bakit siya humihingi ng tulong sa akin bawat taon para makapagpadala siya ng mga regalo at mag-host ng mga kaganapan? Ang dahilan kung bakit siya gumastos ng napakaraming pera ay kapag siya ay naging pinuno ng nayon, sa loob ng isang taon, maaari niyang bawiin kaagad ito sa pamamagitan ng pagkukunwari sa mga lupain sa mga nayon at pagpapalawak ng hilingan ng papel kung si Ziggy ay madakip din sa kanya. Tumingin si Justin kay Karina, na masigla, at ngumiti. Sinisira mo ang landas ng isang tao tungo sa kapalaran. Kung hahatakin mo ang napakaraming opisyal, malalagay ka sa panganib. Kahit na ang biyenan ay isang general, hindi niya kakayanin ang panggigipit ng lahat ng opisyal na iyon. Tama ka dyan, hinawakan ni Karina ang braso ni Justin at ngumiti. Noon, maaaring hindi ako nang ahas, ngunit ngayong nasa atin na ang ating mahal na Guro Gibson. Kung hindi ko ito makayanan, maaari mo akong iligtas. Tapos na si Justin. Ang babaeng ito ay umaasa sa kanya upang tulungan siya at umaasa na ipatupad ang batas gamit ang sarili niyang mga panuntunan upang magsilbi ng hustisya sa ngalan ng langit. Huwag mo lang kalimutan ang iyong cultivation. Kakapasok lang ni Roslyn sa soul forming stage ngayon. Ang iba ay dapat na nakikisabay. Ano? Pumasok na si Sister Roslyn sa soul forming stage. Bumagsak ang panga ni Karina, at nanatiling nakabuka ang kanyang bibig sa gulat habang siya ay mahinang tumango. Bagamat siya ay nasiyahan sa pakikipaglaban, hindi siya sapat na mahusay upang makadama ng mga kaharian at iba pang mga bagay. At the end of the day, isa siyang straight-minded na tao. Gayun din, sumulyap si Justin sa babae sa loob ng ilang saglit at mahinang sinabi, huwag kang maging maluho sa harap ko kundi magbihis na parang babae. Ang iyong lace na damit ngayon ay mukhang maganda sa iyo. Masaya si Karina. Palagi itong nakakaramdam ng kamangha-manghang matamis kapag pinuri ka ng iyong sariling lalaki tungkol sa iyong hitsura. Nakangiting itinikom niya ang kanyang mga labi at tumango habang nagpaplanong kumuha ng mas maraming pambabae na damit sa hinaharap. Halos 2:00 na ng madaling araw nang pauwiin niya si Karina. Naisip ni Justin na hindi na siya nagpalipas ng maraming gabi sa bahay ng ilang araw, kaya mabilis siyang bumalik nang hindi na nagtagal kasama si Karina. Gayunpaman, sa sandaling nakauwi na siya, si Justin, na nag-akala na ang mga ilaw sa bahay ay ganap ng dim, ay natagpuan na ito ay maliwanag pa rin. 11:57. Kadalasan, matagal nang natutulog sina Rebecca, Yuna at ang iba pa. Kung tutuusin, kalahating siglo na sila. Papatulog ni Marian si Leia sa halip na magtrabaho hanggang hiteng gabi tulad ng dati. Gayunpaman, ngayong gabi, ang bahay ay bubbly at masaya. Ang buong mansyon ay maliwanag. Itinulak ni Justin ang pinto at pumasok. Dahil sa kanyang sensitibong tenga, narinig niya kaagad ang daldala ng mga babae mula sa gilid ng bulwagan. Joyce! Huwag kang magpapalusot. Tinamaan ka na. Pum! Malakas na sigaw ni Marian. Ah! Sister Marian, pinalampas mo lang ako this time. Pakiusap ni Joyce. Isang beses na kitang pinadaan, bigyan mo ako ng tile. Oh! Marian, gabi na, huminto na tayo pagkatapos ng round na ito. Inay, matulog ka na muna, hindi pa kami pagod. Sino nagsabi niyan? Muntik na akong mahimatay. Dagdag ni Thalia na may mahinang tono. Thalia, itigil mo na ang pagpapanggap. Paano ka mapapagod pagkatapos magtanim ng napakatagal na panahon? My gracious, show some mercy, please. My mom has been calling and urging me to go home. She never been like this. Nag-usap ang mga babae sa hindi pamilyar na tono, na sinasabayan ng pong, na tunog ng mahjong. Na may matigas na mukha, palihim na pumunta si Justin sa gilid ng pintuan ng hall. Sa loob ng side hall, nagliwanag ang mukha ni Marian habang nakatutok siya sa kanyang mga tile. Nakipaglaro sa kanya sa iisang mesa ang 3 babaeng naghihirap.
Bukod sa nakakaawang Joyce at Talia, naroon din si Roslyn na walang magawa dahil sa antok. Ang pagtingin kay Rebecca na humihikab habang nakaupo sa isang upuan sa tabi nila ay lalong hindi nakaimik si Justin. Nakaupo siya doon na paralisado habang patuloy na pinapanood ang mga babaeng naglalaro. Naglalaro ba ng mahjong ang mga babaeng ito hanggang madaling araw? Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Rebecca nang makita niyang bumalik si Justin. Pagkatapos ay tumayo siya at nakangiting tinawag siya, "Hoy anak. Nakabalik ka na sa wakas. Halika at mabilis na kumbansihin ang iyong asawa na tapusin na ang larong ito. Higit 10 oras niya tayong hinaila para maglaro ng mahjong." Nagpout si Joyce at mabilis na tumango, "Oo mahal, pakiusap bilasan at kausapin si Sister Marian, nawalan ako ng mahigit 8 milyon. Katumbas ito ng 2 bilya. Ano? Natigilan si Justin, magkano ba talaga ang taya mo? 2,000 bawat round, at ilang daang libo para sa mas malalaking round. Kung nakita ni Karina ito, matagal na tayong naaresto bilang mga sugarol, ngumuso si Talia habang iniikot ang kanyang mga mata. Nagsimulang pagpawisan si Justin matapos itong marinig. He chuckled. Sobrang good mood, ha? Marian, ikaw din, bakit ka nakipagpustahan? Gabi na, pauwi na si Joyce at ang iba pa. Huminga ng mahina si Marian at mapangasar na sinabi, "Ano ang dapat ikatakot? Inilalagay lang namin ito para masaya, at hindi ako hihingi sa Joyce ng 8 milyon, di ba? Bigyan mo lang ako ng ilang milyon, at ayos lang." Sinabi mo na, mabilis na idinagdag ni Talia, "Wala akong ganoong kalaking pera, iwaksi lang ang 2 milyon na nawala sa akin." O hindi pwede. Nakipagtalo si Marian. "Talia, hindi mo kayang iwaksi ang lahat. Kapag natalo ka, matatalo ka. Magbigay ka lang ng 1/10. Kung ayaw mong gumastos ng sarili mong pera, humingi ka sa masamang tao. Wala siyang gagastusin, anyway." Itinuro ni Marian si Justin. Hindi pa rin maintindihan ni Justin ang buong sitwasyon. Napabuntong hininga siya, bakit parang si Marian lang ang nanalo? Lahat kayo natatalo. Nakangiting mapait, ipinaliwanag ni Rebecca, "Tama. Si Roslyn ang pinakamaliit sa kanila, ilang 10,000 lang." At tila matigas ang utak ni Joyce, at natatalo siya sa tuwing naglalaro siya. Para naman kay Marian, ngayon lang niya ito natutunan, ngunit naglalaro na siya na parang matandang Zorro. Hinding-hindi niya ilalagay ang mga tile na gusto natin, at hindi niya mahulaan kung ano ang mangyayari sa susunod. Pinagplanuhan kaming lahat ng napakatahimik. Naiinis din na binatukan ni Talia, dapat hindi natin pinaglaruan si Marian kanina, parang negosyo lang sa kanya. Kahit naubusin natin lahat ng brain cells natin, hindi pa rin sapat na manalo ka sa kanya. Pwede bang mamatay na lang ako? Masayang sinabi ni Marian, "Huli na, sino ba ang nagsabi sa iyo na paupoy ako at maglaro? Napakasimple pala ng mahjong. Dapat tawagan mo ako kung naglalaro kayong lahat anumang oras." Si Marian ay may ngiti na kasing tamis ng pulot habang sinasabi ito. Tila natabunan siya ng simoy ng tagsibol. Habang nakikinig si Justin sa paglalarawan ni Rebecca, sa wakas ay nakakuha siya ng magaspang na ideya kung ano ang nangyari. Lumabas na, pagkaalis ni Justin sa hapon, tinuruan ni Talia si Marian kung paano maglaro ng mahjong. Sa una, ang orihinal na intensyon ni Talia ay gawing mas maayos na relasyon si Marian at ang kanyang mga kapatid, ngunit sa huli, pinaiyak niya ang iba. Bagamat hindi mahusay si Marian sa pagkanta, pagsayaw, at iba pang pisikal na aktibidad, ang mahjong, isang laro ng pagsusugal na nangangailangan ng mga kasanayan at swerte, ay isang mental na laro ng kadalubhasaan ni Marian. Mabilis na naunawaan ni Marian na tulad ng dati sa mundo ng negosyo, ang pagpapanatiling walang ekspresyon sa mukha at ginagawang mahirap para sa mga tao na hulaan ang iyong mga iniisip o paglalaro ng husto upang makuha ay mga katulad na kasanayan na kailangan niya sa mesa ng mahjong. Matapos matutunan ang mga diskarte ng laro, ang babae ay mabilis na natutunan ang ilang mga trick, at hinalungkat ito ng napakabilis. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na kailangan ni Marian si Talia para tulungan siya.
Naalala niya ang lahat ng mga patakaran, at hanggat disente ang kanyang tile setting, halos lahat ng round ay nanalo siya. Sa buong round, mabilis na nakalkulan ni Marian kung sino ang naglalaro kung aling bahagi, kung wala silang nilalaro o kung sino ang gustong kumain, at kung sino ang sumubok na pong. Nahawakan niya ang lahat ng ito na parang isang humanoid na computer. Itinuring lang ito ng ibang mga babae na parang isang laro at nagsasaya, ngunit para kay Marian ito ay isang kompetisyon na ayaw niyang matalo. Simula nang maglaro siya, magsusumikap siyang manalo. Sa pangkalahatan, sa lahat ng iba pang laro ay magsisikap siyang manalo laban kay Joyce kahit ano pa ang mangyari, ngunit sa pagkakataong ito, ang ibang mga babae ay hindi niya kalaban. Ang isang mayamang maliit na babae tulad ni Joyce, na masyadong tamad na gamitin ang kanyang utak habang naglalaro ng casual, ay nawala na parang gulo. Para naman kay Roslyn, dati siyang nagtrabaho sa underworld, at ang pagsusugal ay pang-araw-araw na gawain, kaya hindi siya natalo ng malaki. Ngunit kung gusto niyang manalo laban kay Marian, nakakalito pa rin ito. Anak, hindi mo alam ito, ngunit noong una, si Ginsel at Melinda ay nagsalitan sa paglalaro, ngunit sa kalaunan ay talagang hindi na sila nakakasabay. Si Ginsel ay umasa sa kanyang ina, ang relasyon ni Eula, at tumakbo pabalik sa bahay upang magpahinga. Si Melinda naman, ang kanyang ama ay nagpadala ng isang tao upang sumando sa kanya. Si Jinky ay maswerte dahil siya ay hindi umalis sa iyong ina, si Roslyn lamang. Mahigit 300,000 ang natalo ko ngayon, pero natatakot akong matalo at kung magpapatuloy si Marian, umaga na. Mapait na ngumiti si Rebecca habang tinitiis ang labis na kawalang kasiyahan. Hinawa ni Justin ang kanyang baba at sinabi kay Marian, "Sige, Marian, dahil sinabi ni nanay, huminto tayo dito ngayon. Maraming pagkakataong maglaro, di ba?" Ibinuka ni Marian ang kanyang bibig, "Hindi sinasadya, hindi pa ako tapos. Palagi kang nananalo, kaya masaya ka, di ba? Pero mali ka, at hindi mo mabubuo ang iyong kaligayahan sa sakit ng iba," panghihikayat ni Feng. "Magpakabait ka, umakyat ka sa itaas at matulog, paano magsusugal ang isang ina sa magdamag?" Nakita ni Marian ang lahat na nakatingin sa kanya ng sabik na sabik, kaya kinailangan niyang ibaba ang mga tile sa kanyang kamay. "Well, pagkatapos ay i-dismiss natin ito para sa araw na ito. Babalik tayo muli sa susunod." Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang mga babae, lalo na si Joyce, na pagod na pagod. Pinalis ni Justin si Roslyn at ang iba pa. Bago sila maghiwalay, bumulong si Talia, "Mahal, dapat mong sabihin kay Marian na ang paglalaro ng mahjong sa bahay ay hindi katulad ng pagnenegosyo laban sa mga kakumpetensya. Nakakasakit ito ng mga tao. Lahat kami ay sadyang hinahayaan si nanay na manalo para maging masaya siya, ngunit sa sandaling magsimula si Marian, nagsimulang matalo si nanay. Wala siyang sinabi, ngunit siya ay magiging hindi komportable, at sa likod namin ay natutuwa siyang maglaro ng mahjong sa hinaharap." "Tama." Kinurot ni Justin ang kamay ng babae at ngumiti, "Napakaisip mo, hindi ka takatakang pinaboran ka ni nanay." Inilibot ni Talia ang kanyang mga mata sa kanya, naiintindihan ito ni Joyce at ng iba pa, at pareho ang iniisip ng lahat. Kaya lang, si Marian ay napaka-straight-minded. Ano ang silbi ng pakikipaglaban sa kanyang biyenan? Napabuntong hininga si Justin. Kung tutuusin, sinabi ito ni Talia para lang matulungan ang kanyang kapatid na magkaroon ng mas mabuting relasyon sa kanyang biyenan. Hindi niya alam kung masyadong inosente si Marian, o sadyang seryoso lang ang babaeng ito. Ngunit kadalasan ay hindi magandang bagay ang maging masyadong mapanganib. Matapos silang makita sa labas, bumalik si Justin sa ikalawang palapag ng kanyang tahanan upang tingnan kung nakapagpahinga na ba si Rebecca. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa pinto ng kwarto ni Marian at kumatok. Katatapos lang maglinis ni Marian at magpapahinga na. Binuksan niya ang pinto at nakita si Justin na nakatayo doon. Pagkatapos ay nagtataka siyang nagtanong, "Honey, may kailangan ka ba?" "Wala lang, gusto ko lang sabihin sa iyo na huwag masyadong seryoso habang naglalaro ng mahjong." Inulit ni Justin ang sinabi ni Talia, ngunit pagkatapos makinig, nakasimangot si Marian at tila hindi sumasang-ayon.
Sa tingin ko ay hindi nararapat na gawin ito. Kung alam ko na kung aling tile ang hahayaang manalo ang aking kalaban at ibibigay ko pa rin, hindi ba ito daye? Kahit na ang pamilya ay naglalaro, dapat ito ay patas at tapat. Kung hinahayaan natin ang bawat isa na manalo, bakit tayo naglalagay ng taya? Baka maglaro na lang ng libre. At saka, hindi naman ako nagdedemand ng ina, hindi naman tayo matalo, hindi naman kailangan na matalo si nanay. Ganyan, at kung gusto niyang magalit sa akin bilang isang matanda tungkol sa ganoong bagay, sa tingin ko ay napakakuripot niya. Sa pagtingin sa natural na ekspresyon ni Marian, mapait na ngumiti si Justin. Pagdating sa paglalaro, ang asawa niya ang amo ng lahat. You silly girl, how can you play games so harshly? Telling you anything is just meaningless, go to sleep. Walang ideya si Justin kung paano siya kumbansihin, kaya hindi siya masyadong nag-abala. Dumiretso siya sa kwarto niya habang umiiling. 11:58. Sa sumunod na 2 araw, bagamat nakaramdam ng tukso si Rebecca, hindi siya nang ahas na tawagan ang mga babae para magmahjong. Sumasakit ang ulo niya sa tuwing naiisip niya ang mindset ni Marian. Bilang isang biyenan, paano niya masasabi ang kanyang manugang na pinahintulutan siyang manalo para sa kasiyahan? Kaya, kailangan niyang magpanggap na maayos ang lahat sa kabila ng pagkakaroon ng ilang mga opinyon. Sa kabilang banda, nag-concentrate si Justin sa pag-aalaga sa kultibasyon ng kababaihan at pumasok sa trabaho. 2 araw siyang mapayapa gaya ng dati. Nakapagtataka, ang pinakaabalang tao sa bahay ay si Leah, ang chubby little girl. Ang lahat ay dahil ang kindergarten ay nag-organisa ng pagbisita sa Stonegate Wild Zoo bago pa masyadong malamig ang panahon. Matagal nang naghihintay si Leah na bisitahin ang zoo dahil sabik na sabik siyang makita ang mga panda sa totoong buhay. Iyon din ang unang pagkakataon na makakasama niya ang mga bata. Para kay Leah, na namiss ang mga buhay na panda, matagal na siyang naghihintay para sa pagbisita sa zoo, at ito rin ang unang pagkakataon para sa kanya na maglakbay kasama ang mga bata. Matagal nang naghihintay si Leah na bisitahin ang zoo matapos niyang hindi makita ang mga ligaw na panda. Ito rin ang unang pagkakataon na nakabiyahe siya kasama ang mga bata. Bagamat karamihan sa mga bata ay hindi nang ahas na lumapit sa Leah dahil sa insidente ng pag-atake, ang mga bata ay nakakalimutan pa rin. Si Riza at ang iba pang mga batang babae na mas malapit kay Leah ay bumalik sa normal pagkatapos ng ilang araw, kasama ang iba pang mga bata na dahan-daang sumunod. Gayunpaman, ang bata mula sa pamilya Wang, dahil sa anumang nangyari sa loob, sumunod sa kanyang mga magulang at iniwan si Stonegate. Sa madaling araw, sinadya ni Rebecca na nag-impake ng mas malaking backpack para sa Leah at naglagay ng maraming merienda sa loob. Kung iniisip ang gana sa pagkain, hindi magiging problema para sa kanya na tapusin ang lahat. Nagpaalam si Leah sa mga matatanda na may matamis na ngiti at sumakay sa isang puting BMW X5, lalo na para sa kanyang sasakyan kasama si Mina. Inihanda ni Marian ang kotse na ito lalo na para kay Mina, at ito ay para maginhawang ilabas si Leah. Isang sasakyan na nagkakahalaga ng humigit kumulang 7 o 80,000 ang pinakamurang kotseng naisip ni Marian. Hindi nag-aksaya ng oras si Mina at mabilis na nakuha ang kanyang lisensya sa pagmamaneho noon. Gayunpaman, ang pagmamaneho ng kotse na itinuturing na mahal sa paningin ng regular na tao sa ilang sandali pagkatapos niyang makuha ang kanyang lisensya, nakaramdam siya ng kaba. Pagkatapos ay tiniyak ni Justin sa kanya, narito si Leah, walang dapat ikatakot, at nabawasan ang pag-aalala ni Mina. Si Leah ay hindi ordinaryong bata. Kahit na may mangyari habang nagmamaneho, hindi siya masasaktan. Bagamat parang kakaiba, at the end of the day, si Leah ang magpoprotekta sa kanyang guardian kapag magkasama sila. Habang papunta sila sa kindergarten, si Leah, na nakaupo sa backseat, ay patuloy na hinihimok si Mina habang nakapout ang mga labi. Tita Mina, bilasan mo ang pagmamaneho. Bilis, bilis. Gusto ni Leah na pumunta sa zoo. Lumingon si Mina na hindi alam kung ano ang ire-react.
Ang aking maliit na ninuno, ang transportasyon sa zoo ay maghihintay sa harap ng kindergarten, at hindi sila aalis bago matapos ang oras, hindi namin kailangang makarating ng ganoon kaga. Si Leia ay hindi nag-abala sa lahat ng ito dahil siya ay nababalisa, kaya siya ay patuloy na humihimok. Nagmamaneho mula sa mga mansyon ng West Eve suburbs, dumaan sila sa isang mahabang express highway sa Middle Sea suburb. Dito, maraming sangay na daan. Kadalasan, walang magsisimulang magmaneho mula rito dahil matagal na itong napabayan, ngunit ito ang nagkataong pinakamalapit na daan sa Yunhua Kindergarten. Pawisan ng mga palad ni Mina sa tuwing nagmamaneho siya sa highway. Kaya, mas mabuting dumaan sa mas maliliit na kalsada kung saan mas kaunti ang mga sasakyan. Kasunod ng udyok ni Leia, mas inapakan ni Mina ang accelerator, at hindi nagtagal, sa junction sa harap, isang minivan ang sumugod sa kanila. Mabilis na hinaila ni Mina ang preno. Ang loika ay hayaang dumaan muna ang mga sasakyan mula sa pangunahing kalsada, ngunit ang minivan ay hindi sumunod sa mga patakaran sa trapiko at lumabas na lamang. Busina. Bumusina ng malakas si Mina, pero huminto ang minivan sa gitna ng kalsada. Ano ba lahat ito? Wala silang ginagawang dekalidad na pagmamaneho, sinimulan silang husgahan ni Mina na parang isang tiyahin. Nakapout si Leia sa labi at hindi nasiyahan sa pagpapahinto ng sasakyan. Sa sandaling ito, bumukas ang likurang pinto ng minivan, at tatlong mabangis na lalaki na may suot na pilak na kadena na may tinina na buhok ay lumundag. Tumakbo sila patungo sa BMW, at sinuntok ng isa sa kanila na may pulang buhok ang pinto ng driver's seat ni Mina gamit ang kanyang kamao. Bang bang bang! Ikinawit ng lalaki ang kanyang daliri. Buksan mo ang pinto. Bumaba ka. Labis na natakot si Mina, at ang kanyang mukha ay namutla habang siya ay nagsimulang manginig. Habang hindi niya alam kung ano ang dapat gawin, bigla niyang narinig ang pagbukas ng pinto sa likuran. Si Leia, na galit, ay bumaba mula sa upuan, binuksan ang pinto, at tumalon mula sa kotse. Ang mabilog na batang babae ay inilagay ang kanyang dalawang kamay sa kanyang baywang habang ang kanyang malasutla na palawit sa likod ay kumakaway kasabay ng simoy ng hangin sa maga, na tila isang maliit na duwende sa taglamig. Bakit mo kami hinaharang lahat? Gustong pumunta ni Leia sa kindergarten. Bilasan mo na ang sasakyan mo palayo. Galit na umungol si Leia. Ang pulang ulo at ang dalawang lalaki ay natigilan. Hindi nila inaasahan na ang maliit na batang babae ay tumalon sa kanyang sarili. Hindi na naituloy ni Mina ang pagtatago. Mabilis niyang binuksan ang pinto, tumakbo pababa ng kotse, niyakap ang katawan ni Leia, at kinakabahang nagtanong, "Sino kayong lahat? Bakit niyo kami hinaharangan?" Hehe, hindi mo na kailangang malaman ang tungkol sa amin. Umupo ka ng mabuti sa likod, at kami ang magdadrive nitong sasakyan. Nakangiting nakakatakot ang pulang buhok. Tumagilid ang ulo ni Leia at nagtanong, "Nagmamaneho kayo? Pinapunta mo ba si Leia sa kindergarten?" "Haha, kindergarten. Little brats, mag-ingay ka pa, sasampalin kita ng diretso. Sumakay ka na sa kotse." Mabangis na sabi ni Redhead. Nakita ni Mina ang kanilang tatlo na nagpapakita ng kanilang tunay na kulay at mabilis na pinrotektahan si Leia sa kanyang likuran. "Leia, tumakbo ka. Hanapin mo si Daddy at Mommy. Tumakbo." Binigyan sila ng Redhead ng tingin. Mabilis na hamarang ang katabi niya at sinampal ang mukha ni Mina. Pak! Napasigaw si Mina sa sakit at bumagsak sa lupa. Nagalit agad si Leia, "Sinaktan niyo si tita. Mga masama kayo. Napakaingay ng batang ito. Himatayan mo siya." Sabi ni Redhead. Oo. Hinawakan ng lalaki ang kwelyo ni Leia gamit ang isang kamay at hinaila siya, saka hinampas ang batok niya. Medyo malakas na sampal iyon. Kahit na ito ay nasa hustong gulang, malamang na mahilo siya. Ngunit walang nangyari kay Leia. Siya ay ganap na maayos. Nataranta ang lalaking nakabangga sa kanya. Ano, paano ito mangyayari? Paano siya okay pa rin? Namumula sa galit ang mukha ni Leia, at ang kanyang pares ng maitim na mata ay puno ng galit.
Walang sino man ang umasa na ang kanyang titig ay nagtataglay ng labis na kawalang interes sa buhay, dahil siya ay isang kaibig-ibig na batang babae. Ang lakas ng loob mong suntukin si Leia, kahit si Mommy hindi ako sinaktan, lahat kayo masasamang tao. Papatayin kayong lahat ni Leia. Natakot ang taong mapula ang buhok sa hitsura ni Leia, ngunit pagkatapos ay naisip niya, ito ay isang batang babae mula sa kindergarten, bakit ako matatakot? Hoy, naririnig mo ba ito? Sinasabi ng batang ito na papatayin niya tayo. Ngumuso si Redhead. Boss, itapon mo na lang sila sa kotse. Baka pumunta rito ang mga tao kung hahabulin pa natin, at magiging problema ito. Hinihintay pa ng amo ang hostage, sabi ng isa pang lalaki. Tumango ang taong mapula ang buhok, itapon ang malalaki at maliliit sa kotse at itaboy ito. Oo. Sumagot ang dalawa pang lalaki at handang hulihin sila. Ngunit bago nila mahawakan si Leia, gumawa muna siya ng hakbang. Ang chubby little girl ay kasing bilis ng kidlat. Ang lakas ng kanyang katawan ay nakatago sa mga regular na araw, ngunit ito ay sumabog sa sandaling ito, at walang nakakakita nito. Oof! May tunog na parang may nabasag sa isang layer ng papel. Bago mag-react ang lalaking gustong hulihin si Leia, hindi makapaniwalang tumingin siya sa tiyan niya. Ang maliit na kamao ni Leia ay parang drill ng brilyante, tumagos sa tiyan ng lalaki, at lumabas mula sa kanyang bato sa likod. Arg! Napasigaw ang lalaki habang umiikot ang mga mata, ngunit wala itong epekto sa susunod na galaw ni Leia. Habang sinisipa ng batang babae ang kanyang mga hita, ang kanyang katawan ay tumalon paitaas na parang maliit na bola ng kanyan. Ikinawit niya ang kanyang kaliwang kamay at tinamaan ang ulo ng isa pang lalaki. Bitek! Isa pang matalim na ingay ang umalangaw-ngaw. Pinabaligtad ang ulo ng lalaki at umikot ng 180 degrees. Ang kanyang ulo ay lumubog sa kalahati na ang kanyang leeg ay bali. Ang taong mapula ang ulo, na nasaksihan ang kanyang mga tauhan na namamatay sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na segundo. Bigla na lang siyang umihi. Nanginginig ang kanyang mga paa, at hindi siya nang ahas na gumalaw. Walang balak tumigil si Leia. Naglakad siya papunta sa Redhead at sinipa siya. Ang taong mapula ang buhok ay nahawakan ni Leia, at kahit ang tunog ng pagbitak ng kanyang binti ay maririnig. Gustong pigilan ni Mina si Leia, ngunit huli na ang lahat ng maabot niya ito. Pagkatapos niyang mag-react sa nakaraan, ang 3 lalaki na nagtangkang dukutin si Leia ay tapos na, 2 ang namatay, 1 ang malubhang nasugatan. Sa hindi kalayuan, ang driver na umalis sa minivan ay nakita ang maliit na batang babae na pinatapos ang 3 sa kanyang mga kasama at mabilis na pinaikot ang kanyang kotse at nakatakas habang siya ay bumilis ng to the max. Hindi gaanong makaabala si Mina kahit na nakita niyang umaagos ang dugo sa kalsada. Nagmamadali siyang sumulong at binuhat si Leia, na galit, at inilagay siya pabalik sa kotse. Leia, manatili hanggang at maupo, hintayin ang tawag ni tita. Alam ni Mina na hindi niya magagawa ang desisyon. Halatang may gustong dukutin si Leia. Dapat niyang sabihin kaagad kina Justin at Marian, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Ma'am, nagpout si Leia sa kanyang mga labi at tumango. Malungkot niyang tinitigan ang digital clock sa orasan. Tungkol naman sa dugo sa kanyang katawan at sa 3 kidnapper sa lupa, ayaw nang pakialaman ni Leia. Sa sandaling iyon, dahil maaga pa. Sina Justin at Marian ay nasa bahay pa rin nanunood ng balita sa umaga kasama sina Rebecca at Yuna. Biglang napansin ni Justin na nag-vibrate ang kanyang telepono at tumingin siya. May tumawag kay Mina. Medyo nagulat siya dahil kadalasang nakikipag-ugnayan si Mina kay Marian kung may nangyayari. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay tinawag niya ito sa halip. Sinagot niya ang tawag, at bago magtanong si Justin ng kahit ano, daldal na ni Mina ang lahat at hinimok siya. Agad na sumimangot si Justin, at ang kanyang mga mata ay puno ng lamig ngayon. Mabilis siyang bumangon at mahinahong sinabi, manatili ka dyan, aabot ako saglit. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.